Naalala kami, pag-alagala lamang dyan, pabitin-bitin sa bayabasan, sa barasan, yung mga malilikot na laging kaiingay. Pero salamat po sa Panginoon, ako po yung nasa inyong harapan, at magdadala po ng salita po ng Panginoon. Tayo po yung magsitayo at tayo po yung magbasa po ng salita po ng Panginoon. Ating pong buksan ang ating pong mga Biblia sa 2 Samuel chapter 24, verse 24. Pero at tayo po yung magbasa ng tinatawag po nating responsive reading. Kayo po sa verse 20, ako po sa verse 21, 22 po kayo, 23, 24, hanggang sabay-sabay po tayo ng verse 25. Sige po. Okay na po. Sige po, basahin po muna, kayo po muna sa verse 20. Yan, sige po. Verse 21, at sinabi ni Arauna, bakit ang aking Panginoon na hari ay naparito sa kanyang lingkod? At sinabi ni David, upang bilhin ang giikan sa iyo, na mapagtayuan ang isang dambana sa Panginoon upang ang salot ay matigil sa bayan. Verse 23, ang lahat na ito, o hari, ibinibigay ni Arauna sa hari, at sinabi ni Arauna sa hari, tanggapin kanawaan ng Panginoon mong Diyos. Sabay-sabay ang verse 25. At nagtayo roon si David ng isang dambana sa Panginoon at naghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan, sa gayon na dalanginan noon, sa lupain, at ang salot ay tumigil sa Israel. Tayo po muli manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, namin nasa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa ginagawa niyo po para sa mga buhay. Tunay napakabilis po ng panahon. Pero salamat Panginoon, kami ay patuloy nagkakasama-sama upang alahanin Panginoon ang ganitong gawain, ang prayer meeting po Panginoon. Tunay na ang biyaya po Panginoon na maka-attend po sa ganito pong gawain. Lalong higit Panginoon, yung pong lingkod, mga pagdala po na inyong salita. Alam ko pong mabigat pong gawain ito po Panginoon. Pero salamat sa pribilehiyo at biyaya Panginoon na gamitin. At patuloy niyo pong gamitin Panginoon sa pagsalita po at pagdadala ng salita. Ilagay niyo po kasi inyong likuran. Kayo po Panginoon na mangusap sa bawat puso't isipan ng bawat sa mga panig, sa mga narito po at sa mga nasa online. Kayo po magpala, Panginoon. Linisin niyo po lang ang mga buhay, ang mga maling na isip, maling puso, maling na gawa, maling na salita, Panginoon, at kami inyong patuloy na patatawarin at patuloy tatakloban, Panginoon, ng pag-ibig po ng Panginoong Jesus. Kayo po ang sumama, Panginoon, sa mga oras pong daraan at ang papurit pasalamat ay sa inyo lamang. At aming sa talangin sa matamis sa Panginoong Panginoong Jesus. Amen. Sige po, marami po tayo mga po. Yan, ang ating mong title ngayon ay pinamagatan pong galing din po ito sa verse. Medyo iniba ko lang po ng kaunti. I will not give to the Lord that cost me nothing. Alam niyo po ba ang pinakamahal na regalong ibinigay po ng, ito po samahan, pero ang pinakamahal pong regalo na natanggap ng isang individual or isang grupo ay worth 18.6 billion euro. Ganun po, yun po yung pag-inyo sinners, what is the most expensive gift na naibigay? Yun po ay ang Treaty of Alliance. So yun po ay mula sa Amerika, bigay ng France sa Amerika para sa laban nila sa Great Britain. At nung pong yun ay umabot ng 18.6 billion euro. Nung pong yun ay ating kinompute, yan po ay sa US dollars ay billion. Nung tamo po sa PHP naman po natin or sa Philippine peso, ito po ay umabot ng 1 trillion, 110 billion, 716 billion, 758,164 peso. Sige po kung gaano po kadaming zero. Yan po yung binigay ng France para sa Amerika, para sa laban nila sa Great Britain. Yan po ang greatest gift na natanggap. Ngayon, kung sa ating po tatanungin, hindi po natin kaya magbigay na yan. Siguro po, doon sa 164 peso, pwede tayo. Pero pa-adjust doon, wala na tayong kaibigay.
Kaya po ngayong gabi, ating pag-aaralan, ano yung kaya mong ibigay sa Panginoon na nagkakahalaga sa iyo. Kasi alam niyo ba, sabi nga nung kanta kanina, ang Panginoon ay napakatapat sa atin. Isang minuto lamang na ang Panginoon ay hindi maging tapat sa atin, saan kaya tayo pupulutin? Ang Panginoon ay patigilin lamang na isang minuto ang paghinga. Kakaunti mabubuhay, tanggalin lamang ang Panginoon ang ating mga bagay na kinakamtan. Wala na. Kaya salamat sa Panginoon na siya faithful every time. Kasi ang tao, tayo pa banlimali, tayo hindi perfecto, tayo pa bago-bago. Pero salamat, ang Panginoon po natin hindi nagbabago. At yung po lagi po natin ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya po ngayong gabi, masarap po kasing ibigay, or madaling ibigay, ang mga bagay na hindi medyo mahalaga sa iyo. Hindi ka po? Kunwari, yung iyong mga pinaglumaang damit. Ay, ito na yung mga, pero hindi ko, ito pipasin tayo pa. Wala, kayo tanggap namin lahat ang inyo pong binibigay. Pero mas madali pong ibigay ang mga bagay na ating hindi na masyadong mahalaga. Mga napaglumaan, hindi na kasya sa akin, or kung ano man mga hindi na nagagamit, nakatambak na lamang, madaling ibigay. Pero yung mga bagay na iyong pinag-ipunan, yung mga bagay na pinaghahandaan, yung mga bagay na bago makuha ay pawis at dugo, mahirap po yung ibigay. Pero ngayon pong gabi, ating sanang maalaman or ating makita sa Biblia po na kahit yung pinakamalagang bagay sa atin, ay kaya po natin ibigay sa Panginoon. Okay po? So yan pong inyong mabasa, yan pong context po ng 2 Samuel chapter 24, verse 24. Si David po, siya po yung nagkaroon ng military census. Or yung pong census ay sa panahon na lang natin ngayon. Noong pong unang panahon, bilangan. Binibilang po ang mga tao. Ngayon, si David ay nagkaroon ng pagbibilang. Yan po yung matatagpuan niyo sa verse 1, pababa. Si David, binilang niya ang kanyang mga sundalo na umabot ng, yung iba 800,000, yung iba naman po ay sa Judah naman ay 500,000. Ganun po kadami ang kanyang mga tinatangkilik or ang kanyang mga nasasakupan. At bilang isang hari, maganda po yun. Madaming mga bagay. Pero ating pong simula na. Number 1. Ang unang bagay na dapat munang ibigay sa Panginoon, or unang naibigay ni David po muna, bago mo i-apply sa iyong sarili, yung kanyang wicked mind. Pag sinabi mong wicked mind, evil mind, ito niyo po yung 2 Samuel chapter 24 verse 1. Ito niyo po ang sabi diyan. Yan. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab uli sa Israel at kanyang kinilos si David laban sa kanila at sinabi, ikaw ay yumaon, iyong bilangin ang Israel at Judah. Sa English po yan, sa cross-reference po yan, sa 1 Chronicles chapter 21 verse 24, si Satan po yung, si Satan ay dinisib niya si David. Hindi po ibig sabihin na ang Diyos po ang gumawa ng kasalanan. Pinayagan niya lang po na si Satan ay dayain si David. Kaya itong si David, sa kanyang puso, yan po, at verse yung pong sa simula, verse 1 ng 1 Chronicles 21. Yan. Ang sabi po dyan, si Satan po ang dumaya kay David. Kaya po pala merong wicked mind si David ay dahil po ni Satan. Kung paanong yun, pero yun po ay pinayagan pa rin po ng Panginoon. Yun ay sa kanya pa ding pagpayag. Ngayon, yung bagay na yun ay ating po makikita. Tingnan niyo po, ang una po dyan, na nag-lead sa kanyang wicked mind. Anong masama, Brother Andrew, kung anong masama kung nabilangin? Yung kanyang mga sundalo, kagandang at nakikita niyo kung ilan. Alam niyo po, at si Satan ay tumayo sa laban sa Israel at kinilos si David na bilangin ng Israel. Alam niyo po kung bakit masama, hindi po maganda yon. Kasi po yan po yung maglilid sa kanya ng dalawang bagay or tatlong bagay. Yung una po, kasi po wala namang dapat bilangin eh. Maganda namang Israel ang katayo ng Israel. Walang point para bilangin mo ang iyong mga nasasakupan. Or wala kang dapat ikakaba, wala kang dapat itakatakot para bilangin mo. Tingnan niyo po ang verse 2 sa 2 Samuel po. Mismong 2 Samuel po tayo ang ating talakayan. For the king said to Joab, the captain of the host, which was with him, go now through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number ye the people, that I may know the number of the people. Gusto malaman ni David kung ilan na ba yung kanyang nasasakupan, o ilan na ba yung kanyang mga militar. Ito niyo po yung unang nag-lead sa kanya, na kanyang wicked mind. Yung subpoint po ng wicked mind ay pride.
Makikita po natin dyan yung pride. Sa kanya pong pagbibilang, sa verse 1, nung kanya pong mabilang, ang mga taga-Israel po ay umabot ng 800,000. At ang mga taga-Juda naman po ay 500,000. Ganun po kadami. Napakadami po noon. Kayo nyo pong lalong higit po noon. At yan po yung sa military pa lamang. Ganun kadami. Ngayon, ito pong una, yung pride po yan po yung yabang. Bakit yung pagbibilang nun inaglid ng pagyayabang? Bakit po? Kasi sa mga hari, isa pong malaking bagay na napakadami ng iyong mga militar o napakadami ng iyong sundalo. Kaya yun po ay naglid sa kanya sa pagyayabang. Kasi kung wala naman siya kadatangilik, wala naman siya ipagyayabang eh. Pero dahil meron siyang napakadaming sundalo, napakadami niyang mga sinasakupan, naglid po yun para sa kanyang, para magyabang. At yung pong yabang na yan, hindi naman yun nga ngayon. Ano nga po yun? Sabi ng isa kong napahinggan sa yung pride na yan ay mula pa noon. Mula kay Satan, na nung dinaya niya si Eva, ang Panginoong Jesus, at dinadaya niya pa rin hanggang sa iyo ngayon. Alam niyo ba yun? Si Eva, sabi niya ngayon, ikaw ay magiging parang Diyos. Pride of life. Nung sa Panginoong Jesus, ibibigay ng lahat iyo kung ikisasamba sa Kanya. Pride of life pa din po hanggang sa panahon po natin ngayon. Kaya po, yung wicked man ay naglid sa kanya ng pride dahil nagkita siya ng mga bagay na kaya niyang ipagmayabang. Kaya po, ang gusto niya, ang papuri na sa kanya. Bakit masama yung pride? Kasi po, ang kanyang tiwala ay wala na sa Panginoon. Di ba po na siya nagsimula? Saan siya nagsimula? Sa 5 bato, tatalunin sa Goliath. Ilan lamang po? 5 bato. Hindi niya pa nga nagamit lahat. Ibig sabihin, basta kasama niya ang Panginoon, miski ilan yan. Tingnan niyo po yung kay Gideon. Mula 22,000, pinababa ng Panginoon sa ilan? 300. Kasi hindi sa dami ang iyong pagtatagumpay. Hindi sa dami ang iyong may pagyayabang. Kundi kung kasama ang Panginoon, miski ikakonte, kaya kanyang gamitin. Kaya po, yung pride na yon nag-lead sa kanya para magmayabang. Dahil kung madami siyang kayang gawin, meron siyang mapagyayabang. Kaya po yung census na yon, gusto niya sa kanyang papuri, ay si Haring David, napakadami. Gusto niyang meron siyang gusto niyang maipagmalaki. At ganun din po sa atin. Tayo ay nadadaya, kaya di natin mabigay sa Panginoon dahil ang pride natin. Or magbigay man tayo, gusto natin nasa atin ang papuri. Di ka po? Ang sabi, hindi natin maibigay sa Panginoon yung nagkakahalaga sa atin dahil ng ating pride. E di, wala kang maipagyayabang. Paano pag ibinigay ko sa Panginoon, di wala na akong yabang. Sabi nga sa mga usapan, maubusan na maubusan na ng yaman, wag lang ng yabang. Di ba, magkaubusan na ng yaman, wag lang ng yabang. Kaya po maganda. Ang masama po doon, kaya minsan, hindi natin maibigay yung para sa Panginoon, ay wala tayong may pagyayabang. Meron tayong wicked mind, pangalawa, meron tayong pride. May pride sa ating buhay. At yung pride na yan, mahirap yan lulukin. Totoo naman po yun Tao tayo Sabi nga bumaba ng bundok, wag lang pride. Lalo pang mga laki, at ang babae meron din. Yan ang mahirap. Kung yung literal yung sabon hindi natin malunok, lalong higit yung nasa iyong pride. At yan yung hindi din malunok ni David. Yung kanyang pride, na madami siyang katinatangkilik, madami siyang mga bagay na pinamumunuan, kaya nag-lead sa kanya para siya magkasala. Kaya siya nadaya na ni Satan. Ngayon, yung naman pong pangalawa, kaya hindi natin maibigay naman. O kung tayo magbigay, una, hindi natin maibigay. O kung tayo naman magbigay, para din maipagyabang. Di ba po? Ay, akin yung isang poste di yan. Ay, kita mo yung akin na. May mga ganun pong paraan. Minsan, bakit? Kasi mali ang ating isip Meron tayong wicked mind. Yung ating motibo mali. O nung ating malampasan man yung ating motibo, yung effect nun, mali pa din. Meron tayong may pagyayabang. Ay, kung wala ako diyan, hindi tutuloy ang gawain. Ay, kung wala, di ka po. Pride yun. Pride na naglilid sa atin para mayroong may pagyabang. Pangalawa po, ay doubt. Doubt. Ito niyo po ang masabi po ng verse 2. Sa 2 Samuel, chapter 24, verse 2. Yan. At sinabi ng hari kay Joab na puno ng mga hukbo, si Joab po ang leader ng mga militar niya, na nakasama niya, magparoot parito ka nga sa lahat ng mga lipi ng Israel, mula sa Dan, yan po yung kanya po mga nasasakupan, hanggang sa Beersheba, at bilangin ninyo ang bayan upang aking maalaman ang kabuuan ng bayan.
yung pong kanyang wicked mind, nag-lead sa kanya para magkaroon siya ng doubt or ng duda. Bakit? Kasi madami nga siya eh. Madami siyang, kasi siya kinakabahan na, kasi po madaming kaguluhan nun sa Israel. Ngayon siya kinakabahan na, baka kakaunti na yung kanyang pinamumunuan, baka kakaunti na. Nagkakaroon na ng doubt sa kanyang sarili. Kaya ang ginawa niya, bilangin natin yan. Tingnan natin kung kaya pa natin. Pero hindi niya nakakalimutan na miskin ay kakaunti, kaya ng Panginoon. Kaya niyang palabasin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, miski kakaunti. Ganoon din po sa ating mga buhay. Kayang-kaya naman po nating manalo, miski tayo iwala ng mga bagay na ating tinatangkilik. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. At ang Panginoon, gumagamit sa mga lahat ng mga bagay na meron tayo. Kaya po yung wicked mind, nag-lead sa kanya ng doubt. Kaya sabi nga ni Dr. Don Perel, Orligo Pistos, okay, liit na pananampalataya. Yung pananampalataya, madali nating sabihin, manampalataya ka lamang. Pero pag naandun ka na sa point na yon, naandun ka na eh. Kaya, yan ba yung ating may apply pa? Okay, liit ng iyong pananampalataya. Kaya po ang pagbibigay, yan po talaga testingan din ng pananampalataya. Bakit? Pwede siya yung mag-lead ng doubt. Paano pag binigay mo yan? Paano ng iyong pagbigas? Pag sabi nga lang basta laging kanyang illustration, pastor, pag kinatok mo na yung bigasan at tug-tug, kakaunti na. Doubt na, malalim na. Doubt na. Kaya, ang giving po yung testingan din ng faith. Para gusto mong matestingan yung pananampalataya, pag dumating na yung October, November, December, dadating na yung pananatestingan. Bakit? Ang talakay na dyan na giving eh. Kaya dyan natin makikita na ang pagbibigay ay tingin din ng iyong pananampalataya. Dahil ni David, natestingan kanyang pananampalataya sa dami. At siya bumagsak doon, nagkaroon siya ng duda. Ang tiwala niya ay nasa number ng mga tao at hindi sa kayang gawin ng Panginoon. Ang tiwala niya nasa 800,000 na dami ng kanyang militar, ang kanyang tiwala niya nasa 500,000 na dami ng kanyang pinamumunuan, ang kanyang mga tagapaglaban, pero wala na ang tiwala niya sa Panginoon. Yun, doubt. Pagdududa. Kaya po, ang doubt din, isa din niyang kaparan ng kaaway para tayo hindi makapag-step up. Kung bakit tayo nasa katayuan pa natin, bakit? Meron tayong duda. Hindi tayo makapag-forward, hindi natin magampanan, lagi tayo nagpe-pray, lagi tayo, gusto namin, Pastor, pag-pray mo kami, brother, pag-pray ko mo kami. Pero hanggat hindi ka nag-step up, wala yan. Hanggat yung iyong doubt inaandiyan, yung iyong takot, yung iyong doubt inaandiyan, hindi mo mapaglabanan ng iyong takot, ilulubog ka niyan. Hindi ka niyan kayang i-step up. Kaya po maganda, yung ating duda na yon, ibigay po natin sa Panginoon. Huwag tayong maging katulad David na ang kanyang tiwala nasa kanya pero wala nang katiwala niya sa Panginoon. Minsan ko din po naalala, nung ako yung ginagawa ito, naalala ko yung mga example po ni Pastor. Minsan, yung ating sipag, minsan hindi na dahil sa pangangailangan. Takot na yan minsan eh. Miski linggo nagtatrabaho na, miski may ginagawa pa. Kaya minsan naiiwan ang gawain. Bakit? May takot na eh. May duda na. Minsan sabi, kasipag ni brother, miski linggo nagtatrabaho. Parang nakakaduda yon. Sobra. Duda na. Sabi nga, hindi na yung sipag. Takot na yan. Kaya po maganda, sana wag nating maranasan yan. Or kung maranasan man natin, ating mapagtagumpayan. Yung wicked mind ni David ay nag-lead sa kanya para magkaroon ng pride, ng yabang, at ng duda. At ang sabi po, number 3, ay yung foolishness. Yan. Sabi po ng verse 3. Sabi po ng verse 3. At sinabi ni Joab sa hari, ngayon dadagdagan ng Panginoon mong Diyos ang bayan. Sa gaano man karami sila, nang makaisandaan pa, at makita ng mga mata ng aking Panginoon na hari. Ngunit, bakit nalulugod ang Panginoon ko na hari sa bagay nito? Nagtaka si Joab, ba't pinabibilang ni David? Anong gusto iparating ng hari? Bakit niya pinabibilang? Tingnan niyo po ang sabi ng verse 10. Nung kanya nang mabilang, after pong mabilang ni David, or pinabilang niya, umabot nga po ng 800,000 and 500,000. In total, 1.3 million na kanyang mga nasasakupan. Sabi po ng verse 10, at ang puso ni David ay sinaktan niya pagkatapos na kanyang nabilang ang bayan. At sinabi ni David sa Panginoon, ako'y nagkasala ng malaki sa aking nagawa. Ngunit ngayon isinasamo ko sa iyo na iyong pawiin ang kasama ng iyong lingkod sapagkat aking ginawa ng buong kamangmangan. Doon niya lang na-realize na nung kanya pang ginagawa, nung kanya pang binibilang, wala pa eh. Pero after niya nang magawa, doon niya na-realize yung kanyang kamangmangan na ginawa. Na yung palang magkaroon tayo ng pride, magkaroon tayo ng duda, kamangmangan.
Kamangmangan na eh. Kung sa ating ang terminong Batangas, ay wag natin sabihin. Letter T. Kamangmangan po pala yun. Kaya, ang mga bagay na ginagawa pala natin sa pride at doubt ay foolishness. Totoo naman nga, yan. Nung kanyang ma-realize na yun, kamangmangan. Kamangmangan lang po talaga. Na ano naman kung meron kang yabang? Di parang mas nakakainis pa nga po pag mayabang ang isang tao, di ka po? At mas nakakainis din pag isa lagi na nagduda, kung wala ng tiwala. Kung ang tao nga po, kung ikaw, kunwari, yung katabi walang tiwala sa iyo, di ka nakakainis. Ano pang ating makikita ng Panginoon kapag ikay wala ng tiwala sa Kanya? Foolishness. Kaya isa din po kamit, naging foolishness. Alam niyo po, ang ating pagbibigay, ang ating pera or ating tinatangkilik, ibigay man natin o hindi, mauubos yan. Magkano ang ating pera? Sabi natin, 1 milyon? Ay, operation nila ibigay, magkano mo? Nasa 500K. Lampas. O magkano kayo ng, miskin hindi mo ibigay sa Panginoon. Mauubos yan. Ay, sabi nga namin mga worker, ang mga support, dumadaan lamang. Bakit? Pag nahawakan mo na yan, ipambiyahid mo na ng kuryente, ng tubig, ng pambaon, ng lahat na, wala na. Pag hindi ka nagbigay sa Panginoon, ubos din naman. Kung naibigay mo na yan sa Panginoon, o di ayos, nabigay mo yan sa Panginoon, na-divide mo, o di antay ulit ng bagong biyaya ng Panginoon. O di kaganda po. Pero kung hindi mo nagawa yun, foolishness. Yan. Isa din po ng mga bagay, ibigay mo man o hindi, mauubos yan. Pangalawa, hindi mo yan madadala sa hukay o sa langit. Di ka po, tayo naman walang madadala sa langit. Minsan nga barong, kaya mo dalhin sa langit. Si Romel, nakabarong na. Hindi mo naman kayang dalhin sa langit hanggang ating mga bagay na tinatangkilik, hanggang diploma ay pinadala sa hukay. Hindi naman. Ang madalas lang, sa mga pamahiin lang, dala-dala ng mga dating gamot, mga dating gamit. Doon lang, hinuhukay pa nga. Sabi nga nung isang kwento ng mga sapulturero, pagbuklat na ng ganun, buo pa. Ang nakinabang ay sino? Ang mga nagagawa doon. Mga sila din naman nakinabang. Kaya kung masama po, hindi na nakinabang ang Panginoon, hindi na nakinabang kanyang gawain, iba pa nakinabang. Bakit? Hindi mo ibinigay sa Panginoon. Bakit? Nag-lead sa'yo kasi kala mo, madadala mo yan sa iyong pagtanda, hindi ka na tumanda. Kala mo, madadala mo yan sa hukay, hindi mo nadala sa hukay. At lalong higit, hindi mo yan madadala sa langit. Foolishness. Kamangmangan. Ginawa niya ng buong kamangmangan. At isa din po yan, kalumbayan din, kalungkutan din. Yung pag tayo ay merong yabang, iba mayabang lang naman pero pag sa kanilang pribado, malungkot din. Yung mga taong may doubt lang, pag sa pribadong buhay, malungkot din. Kalungkot po, di ka? Lalong higit, kung malaman lang natin ito ngayon, ito pang ilang ang preaching na po ng giving, hanggat hindi mo niya-apply, kalungkutan ang ibibigay nito sa iyo. Sorrow of knowledge. Hanggat ikay nakikinig lamang at hindi mo niya-apply, kalungkutan. Kalungkutan lamang ang dadalhin niya sa iyo. At ito po maganda. At ito po masama. Tayo ay nagkakasala din ng katulad ni David, pag ang ating security ay nasa ating pang mga material na bagay na. Ay, si David yan, siya pinabilang niya, siya yung takot, siya yung mayabang, siya yung may doubt. Pero kung ikaw ang tiwala mo nasa mga bagay din na panglupa, katulad ka din niya. Hindi tayo nagkakaiba, hindi tayo po'y kasama. Lahat, sabi nga, pag ang preacher ay nagsasalita, siya tinatamaan din. Ganun po yun. Hindi tayo na iba kay David. Kung iyong tiwala ay nasa mga bagay na iyong tinatangkilik, sa mga bagay na iyong kinakamtan, we sin in a similar way when we place our security in material things. Sabi nga nung treasures in heaven, hindi mo naman yan kayang, dito nga sa lupa ay nauubos, ninanakaw, nasisira, kinakalawang, naluluma. Katulad din po tayo ni David. Tayo ay meron ding yabang, may duda din, at merong mga kamangmangang ginagawa sa buhay. Ito pong masama din. Bad news po muna tayo pababa. Meron pong consequence lahat na yung ginawa. Ito niyo po ang sabi. Sa verse 6 po ata, or verse 8.
Sa gayon nang sila yung makapagparito na buong lapain ay parang sila sa Jerusalem sa katapusan ng 9 na buwan at 20 araw. Verse 9. At ibinigay ni Joab sa hari ang bilang ng pagkabilang sa bayan at mayroon na Israel na 800,000 na matapang na lalaki nagsisihawak ng tabak at ang mga tao sa Juda ay 500 at 500,000 lalaki. Verse 10. Pinalungkot. Verse 11. At nang bumangon si David ng kinaumagahan, ang salita ng Panginoon ay dumating sa propeta Gad, si Gad po ang prophet niyan, Gad po yan, na tagakita ni David na sinasabi, verse 12, ikaw ay yumaon at salitain mo kay David, ganito ang sabi ng Panginoon, pinagpapalagayan kita ng 3 bagay, pumili ka ng isa sa mga iyon upang aking magawa sa iyo. Ngayon, yung unang consequence ng ginawa ng Panginoon para kay David sa kanyang ginawang mga bagay na yon, siya pinapili. At hindi ang pinapili ng Panginoon, hindi parang ABC na mayroong tamang sagot. Mamili ka man sa 3 yan, lahat yan ay masama. Tingnan niyo po, ang sabi ng verse 13. Sabi niya niya, sabihin mo kay David, mamili siya, 3. Mamili siya lamang ng isa at kung anong kanya mapili, yun ang gagawin ko sa buong Israel. Sa gayon na parang si Gad kay David at nagsaysay sa kanya at nagsabi sa kanya, darating ba sa iyo ang 7 taon na kagutom sa iyong lupain o tatakas ka bang 3 buwan sa harap ng iyong mga kaaway samantalang hinahabol ka nila? O magkakaroon ba ng 3 araw na pagkasalot sa iyong lupain? Ngayon, muniin mo at dilihin mo kung anong kasagutan ang ibabalik doon sa nagsugo sa akin. Paano po kaya kung ganun ang minsan na mensahe sa atin ng Panginoon? Hindi na tayo pinapapili. Pinapapili man tayo, lahat ay masama. Kunwari, 3 years kang walang trabaho, or 3 months kang tagutom, or 3 days na may lamay sa inyo. Mahirap po yun. Parang ganun din. Walang magandang papilian. Parang pwedeng sabihin ni David, parang wala namang ano dyan eh. Walang kalalagyan maganda. Pero yan, walang notice nga sabi. Pero yan ang consequence sa kanyang ginawa. Tignan niyo ba sabi? May consequence ang lahat nating ginagawa. Pwede sa'yo, at pwede din sa mga malalapit sa iyo. Tignan niyo, kung ating mong madadaanan niyo mamaya. Ang una pong, ang verse 14 po dyan, ang pinili po ni David ay ganito, verse 14. At sinabi ni David kay Gad, ako'y nasa totoong kagipitan. Mahulog tayo ngayon sa kamay ng Panginoon, sapagat ang kanyang mga kawaan ay dakila at huwag mahulog, yun, nahulog na nga, sa kamay ng tao. Ito ang sabi. Sabi niya, ako'y nagigipit na, pero wag sana tayong mahulog sa mga tao. Bakit? Pag magsasira ng tiwala natin sa tao, wala na. Ito pa maganda. Sabi nga ng kanta, God is faithful. Mas gusto ni David magkasala sa Panginoon. Or mas gusto niyang tayo siya'y mahulog sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang kanyang mga kawaan ay dakila at huwag mahulog sa kamay ng mga tao. Tingnan niyo po. Verse 15. Diyan po natin makikita yung consequence. Sa gayon nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel mula sa umaga hanggang sa takdang panahon at namatay sa bayan mula sa Dan hanggang sa Beersheba ay 70,000 lalaki. Mabigat po yan. Ay parang 1.3, 70,000 lang naman. Mabigat po yan dahil nga madaming pwedeng biglang dumating ang kaguluhan at ikay lumaranas ng ganyang pestilence. Ang sabi po ng verse 20 po dyan, ang mayroon po dyan verse na sabi, sa kanya na lamang at wag sa Israel. Siya nagkasala. Verse 18 po ata. Verse 19. Verse 20. At balik, verse 17. Tama ka po? Yan. Narito, at nagsalita si David sa Panginoon nang kanyang makita ang anghel na sumakit sa bayan at sabi, narito, ako'y nagkasala at ako'y gumawa ng kalikuan. Ngunit ang mga tupang ito, ano ang ginawa? Isinasamo ko sa iyo ng iyong kamay ay maging laban sa akin at laban sa sambayan na aking ama. Yung sabi, tingnan niyo po yun. Si David naman nagkasala, siya naman ang may siya naman nagpabilang. Pero sinong damay? Buong Israel. Yung 70,000 ay kadamay na pinarsahan ng Panginoon dahil sa consequence na ginawa ni David. Ganun din po sa atin. Minsan, kala natin, ako lang naman ang madadamay. Wala namang madadamay na iba. Hindi po natin alam kung paano pumalo ang Panginoon. Pwedeng hindi sa iyo. Maganda nga kung sa atin.
Ay, mas gusto ko nga sa akin po, mas gusto ko, sabi ko nga, Panginoon, ako na ang iyong paluin. Huwag na ang pamilya, huwag na ang mga tao nakapaligid sa akin. Nakakahiya sa Panginoon, o nakakaya sa kanila. Kaya sila dumadaan sa ganoon, dahil din natin. Kaya po sabi dyan, yung kanyang connection po dyan, isa din po lagi yung naririnig din sa mga mensahe, masakit physically at masakit sa bulsa, mamalo ang Panginoon. Dahil pala yung magbibigay din, iba sa ospital pa. Sabi nga, nung lumayo sa Panginoon, na-aksidente, gumastos ng 80,000, kasagit mamalo ng Panginoon, 80,000 kagad. Di ka po, magbibigay din naman tayo, ba't sa ospital pa, ba't sa mga bagay na yun? Kung ibinigay natin sa Panginoon, di kanya pang, ginamit pa ng Panginoon sa kanyang gawain niya at ibinalik niya pa sa iyo. Masakit para bumalalo ang Panginoon. Pwedeng hindi ngayon, pwede sa isang araw, pwede sa darating, o mamaya, masakit po mamalo ang Panginoon. Kaya tayo magtapat na sa Kanya. Pero ito po maganda, dito nga sa verse 13, ang Panginoon ay maawain pa din po sa atin. Verse 14. Tayo ngayon sa kamay ng Panginoon sapagkat ang Kanyang mga kawaan ay dakila. Maawain pa din po ang Panginoon. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni David na kanyang walang katiwala sa Panginoon, na kanyang yabang, or sa lahat natin ginawa, ang Panginoon po ay maawain pa din. Yung pong pestilence pala, kaya po, mas mabilis po pala makapatay ang pestilence kaysa sa mga famine or sa mga gera. Mas mabilis po makapatay ang pestilence, kaya po siguro yun ang pinili ni David. Kasi umabot lang ng 3 days lang. Kung 3 years sa kagutom, dalas pang paghihirapan ba? Kung 3 months sa gera, mas lalong mas madami. Kaya mas pinili niyang pestilence lamang. At yun po ang pinili po ni David. Yan. Ngayon po, dumating naman po tayo sa point number 2. Ang una niyang ibinigay para sa Panginoon ay ang kanyang wicked mind. Ibinigay niya, ay pinatama niya sa Panginoon ang kanyang evil na iniisip, ang kanyang yabang, ang kanyang duda, at ang kanyang kamangmangan. Na nag-lead sa kanya sa consequence ng kanyang ginawa. Ngayon, yung kanyang work naman po, ano yung bagay na sinabi niya na hindi siya magbibigay sa Panginoon ng hindi nagkakalaga sa kanya. Number 2, ay ang kanya pong work. Tingnan niyo po ang sabi po ng 2 Samuel 24 verse 17. At nagsalita si David sa Panginoon nang kanya makita ang anghel na sumakit sa bayan at nasabi, narito, ako'y nagkasala at gumawa ng kalikuan. Ngunit ang mga tupang ito, ano ang ginawa? Isinasamo ko sa iyo na ang iyong kamay ay maging laban sa akin at laban sa bayan ng aking ama. Verse 18 po. As si God inaparang sa araw na yon kay David at nagsabi sa kanya, ikaw ay yumaon, magtayo ka ng isang dambana sa Panginoon sa giikan ni Arauna ni Jebuseo. Ang una po sa under po ng kanyang work, ay yung number 1 sa subpoint po ng work, effort. Paano po natin sabing si David ay nagbigay ng kanyang effort? Tingnan niyo po yung verse 17, yung effort po, ang sabi dyan. Ang sabi po ng verse 17 ay, at nagsalita si David sa Panginoon na kanya makita ang anghel na sumakit sa bayan at sinabi, narito ako nagkasala, verse 18. At nagsabi sa kanya, ikaw ay yumaon. Patingin nga po sa English, ng verse 18 yan. Diyan po natin makikita yung effort po ni David. Ang sabi po diyan, go up and said unto him, go up, rear an altar unto the Lord in the threshing floor of the Arauna, the Jebusite. Kasi po, ang mga threshing floor po pala nun, para po, ang threshing floor po pala ay giikan. May mga baka na umiikot at merong nasa gitna. Ngayon, yung nagigiik po yun. At ang mga threshing floor po, ay ito po ay matatagpuan sa mga matataas sa lugar. Sa matataas pong lugar, doon po itinatayo ang mga threshing floor. Para po yung kanilang ginigiik, malakas po kasi ang hangin doon. Pag yung kanilang mga ipa, ay para yung mga ipa, tatangay ng hangin at yun namang mga ayos, ibababa. Yun po yun. Kaya po ang mga threshing floor ay nasa mga matataas. Kaya po sabi ng Psalms 1 verse 4, ang masama hindi gayon kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya po yun. Kaya po ang mga threshing floor ay halos matatagpo natin mostly ay sa mga hill or sa mga mountain. Ngayon, in-exceed po ni David ang kanyang effort dahil ang sabi ng Panginoon, ikaw ay umakyat. Yung kanyang effort bilang isang hari
siya ay umakyat papunta doon. Hindi. Ang hari po hindi basta-basta naglalakad. Yan ay madalas ay nakasakay or merong sinasakyan. Pero ngayon, siya ay naglakad. Bakit? Dahil sinabi ng Panginoon, siya ay nag-exceed ng kanyang effort para sa Panginoon. Ang sabi po nung sa the Bible, ang mula po din sa lugar ni David, papunta din sa threshing floor ni Arauna ay 412 meters. At dito natin makikita yung effort na ginawa ni David. Hindi po madali yun. Nung kanyang siya lakarin bilang isang hari, merong kaguluhan pwedeng mangyari bigla-biglaan. Pero nag-exceed siya ng effort. At paano natin yung may apply sa ating sarili? Kayo po ba nag-exceed ba ng effort sa Panginoon? Sabi nga ni Pastor kanina sa prayer, sana hindi na lang nakasanayan na pag miracle sa ipaparni or tayo ay nasanay na lamang or nakaschedule na. Kaya po isa doon nakita. Kaya ako'y hanga po sa mga member natin na kahit malayo na parito. Kita po ng Panginoon ang inyong ginagawa na kahit nasa mga malayo, nakikita namin narin dito at maaga, yun po yung malaking katuwaan sa pastor at lalong higit po sa Panginoon. Bakit po? Costly na po kasi ngayon ang pamasahe. Ang magkano pong pamasahe ngayon, magkano? Sa mga galing Manila, sa mga galing dito sa mga malalayo. Pero nag-iisip ng effort para lamang makarating. Ganun din. Kaya ang sabi ng verse, hindi ako magbibigay sa Panginoon ng hindi nagkakalaga sa akin. Kaya po yung kayo umuwi ng linggo, ng Miyerkules, makatid ng prayer meeting, yan po yung effort. At yan po yung kita ng Panginoon. Costly po ang pamasahe. Pagod at effort po talaga ang kailangan. Isa din po. Pero wala tayong madadahilan sa Panginoon. Di ka ba? Wala naman. Ay, Panginoon na ulan. Tunawang asin sa ulan. Yun. Wala naman tayong madadahilan sa Panginoon. Ay, yun yung yung isang nga daw pong narinig ko ay nakadextrose na, nakalagay na sa isang at sabihin ba, nasa harapan, di nakadextrose. Wala tayong kayang idahilan sa Panginoon. Anong iyong kalagayan para hindi tayo makarating para hindi tayo mag-exit ng effort? Tayo gililiban pa ng 10 ilog, kami tumawid ng 10 bundok. Wala naman mo hatid at sundo pa nga minsan. Di ka ba? Puso pa rin po talaga ang tanongin. Kasi nga sabi, miski abot duray ang iyong bahay at malayo ang iyong puso, sayang din. Kaya kami mga work subject din po diyan. Miski ang aming tulugan ay nasa likod lamang. Miski si Romel dito natutulog. Pag malayo ang puso, wala din. Effort pa din po ang kailangan. Puso pa din ang tanongin. Talagang sobrang effort niya, dito na siya dumadapa sa bahay-sambahan. Kaya po yung effort, puso pa din po ang tanongan na yan. Ano po ang kalagayan ng ating puso sa Panginoon? Bakit hindi na tayo makapag-exceed ng effort? Bakit hindi na tayo makapagbigay ng nagkakalaga sa atin? Baka ang puso na natin na may problema. Di ka po? Ito po maganda. Comfort naman po sa mga nag-e-effort. God knows your effort, mga kapatid. Tuloy lang sa pagbibigay sa Panginoon ng mahalaga sa iyo. Hindi man makita ni pastor, hindi man makita ng mga worker, hindi man makita ng mga kapwa member, pero kita ng Panginoon. Exceed your effort, give the things that have cost in you, na mga mahalagang bagay sa iyo. Bakit? Kita po yan ng Panginoon. Gawin natin para sa Panginoon. Sayang kasi pag hindi natin ginagawa sa Panginoon. Sayang. Kaya po, isa din nalagay dito, there's no place like church. Pwede tayong sumimba sa ibang church, maki-attend, or maki-nood ng online, pero there's no place like church. Dito pa din natin matatagpuan. Bakit? Dito tayo tinawag ng Panginoon Dito natin pastor, nandito yung ating kasiyahan. Kaya yung effort. Si David, siya yung naglakad. Si Kuya Romel, nandito daw yung kanyang kaya there's no place like church. Ngayon, nagpuntang Kaya pa maganda, si David, siya yung nag-exit ng effort, naglakad papunta sa threshing floor. Sana ganoon din po tayo. Tayo mag-exit naman ng effort. Di ka po, hindi na nga tayo tatagda lang para lang makasimba na ikaw. Hindi naman tayo papasokan dito na may naka-armalite at tatanungin ikaw. Hindi na nga po uso ngayon ng halos martyr. Kami po yung nag-aaral ng church history, ang mga martyr po sinusunog, pinapakain sa mali, kinukros ng patiwarig, pinapakulo sa mantika, pinuputol ang dila, nilulunod. Kayo po ilulunod din pag kayo sumimba? Hindi naman natin ka po. Dito nga po yung hiniheli pa pag nasimba. Di kami kaganda. May service pa. Iyahatid pa ng uwi. May pagkain pa. Magbuklat lang ako kayo din, may pagkain. Wala na. Pero kita po ng Panginoon yung iyong effort na ginagawa. Okay.
So, yun po yung ginawa niya, yung unang nagkakalaga sa kanya, yung kanyang effort. Pangalawa po, yung kanyang duty. Tingnan niyo po yung verse 18. Verse 17 and 18 po pala. Pero verse 18 po ating banggitin. At si God ay naparoon sa araw na yon kay David at nagsabi sa kanya, ikaw ay yumaon, magtayo ka ng isang dambana sa Panginoon sa kiikan ni Arauna na Jebuseo. Bakit yung kanyang work na yon ay isang mahalagang bagay sa kanya? Kasi po siya isang hari. Bilang ko siya militar, pag sinugo ko siya, okay lang. Pero siya bilang hari, yung siya pumunta sa ibang lugar na walang may iwan sa kanyang harian, isang malaking duty po yun. Bilang isang hari, dapat niyang gampanan ang kanyang ginagawa sa harian. Dapat niyang bantayan ang mga bagay na nangyayari. Pero dahil nakita niya ang angel of the Lord, siya inutusan ng Panginoon, sa lugar na yon, nagigisit siya na, isinantabi niya muna yung kanyang duty, at nagigisit po ng effort, para po makapunta sa inuutos po ng Panginoon. As a king, meron siyang duty sa harian, pero dahil nakita niya, iniwan niya ang kanyang work or duty para pumunta doon. Mahalaga po ang duty. Pero that time, mas inuna niya ang pinapagawa ng Panginoon. Hindi ka po? Ganun na treasure ni David pagkatapos siya magkasala. Na mahalaga maging hari, pero mas mahalaga ang pinapagawa ng Panginoon. Ganun din po sa atin. Mahalaga maging magulang. Mahalaga maging trabahador. Mahalaga maging gampanin ng iyong ano. Pero sana, mas malilid tayo sa ating priority kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon. At kaya naman, alam naman po natin mayroong gawain na Sunday. Alam naman natin mayroong gawain ng Wednesday. Tayo din naman nagawain tayo din ang pumasok kung bakit tayo nahihirapan din yan. Pinasok natin yan Tapos tayo dun tayo magrereklamo. Pero siya, miski siya may duty, alam niya mahalaga yung kanyang duty, pero alam niya mas mahalaga ang pinapagawa ng Panginoon. Yung importance. Ganon din sana sa atin. Mahalaga ang mga duty natin, costly ang mga duty natin, magkano ang iyong isang araw, magkano ang iyong kontratang ginagawa, magkano ang iyong asesilduhin. Ang mga duty natin, kaya worth it ibigay ito sa Panginoon. Kung nakikita mong yung iyong ginagawang trabaho, yung iyong ginagampanan ay mahalaga, masarap yan ibigay sa Panginoon. Mahalaga hindi na katulad, kung iyong madaling iwan, nasa bahay lamang nagsiselfon, sisimba na, madaling iwan. Pero meron kang ginagampanan, at doon mo ma-realize na ang Panginoon ay mabuti, mas masarap pong ibigay sa Panginoon. Ganun po kahalaga. Aside dyan, isa nga po sa favorite kong line na napakinggan ko kay Pastor, ang tunay na balanse, lamang ang Panginoon. Tayo nagbabalanse minsan trabaho, ang Panginoon. Balanse. Pero hindi po ganun tamang balanse. Ang tamang balanse, ang Panginoon, ito ang duty mo. Yan ang tunay na balanse. Pag ikinagbabalanse, dapat mas lamang ang Panginoon. Parang hindi bagay. Pero yun po ang tamang formula. Kasi pag minsan nga daw po, hindi natin ipinapantay sa Panginoon. Inilalampas pa natin sa Panginoon. Nakakalungkot po. Pero pag magbabalanse ng mga bagay, mahalaga ang ginagampanan bilang magulang, bilang anak, bilang estudyante, bilang trabahador, bilang manggagawa, mahalaga yan. Pero pag ipinalanse, dapat lamang pa din ang Panginoon. Sabi nga, you're too busy in the kingdom, pero hindi ka na busy sa iyong king. Parang busy ka na sa iyong ginagampanan ministry, busy ka na sa iyong ginagampanan pamilya, busy ka na sa lahat ng iyong ginagawa, pero hindi ka na busy sa iyong pinaglilingkuran. Kaya po, ang tamang balanse, lamang ang Panginoon. At patuloy naging paalala sa akin at sana sa inyo din po. Tayo lahat ay meron duty. Alam po natin yan. At maganda nga po na tayo makilala na yung mga Baptist ay mga faithful sa kanilang mga ginagawa ng duty. Pero sana, makilala din tayo na Baptist na faithful din sa Panginoon. Hindi naman tayo nagpiplease sa mga tao. Magandang mga please natin palagi ay ang Panginoon. Kaya po yung inexceed po dyan ni David, yung kanyang effort, siya naglakad. Bilang isang hari, meron siyang iniwan. Siya nag-effort at iniwan niya yung kanyang duty para magawa yung pinapagawa ng Panginoon. Di ka po gaganda. Kaganda pakinggan na yung mahalaga sa iyo, mahalaga kay David, ay binigay niya para sa Panginoon. Okay po. So, isa po dyan, bawi tayo sa Panginoon. Sabi nga, ang mga nakaraan hindi natin may ibalik. Bawi tayo sa Panginoon. Di ka po, ang mga 20 years nakaraan, yung kahapon, yung nakaraan taon, hindi mo na may babalik yun. Nangyari na yun Anong yung gagawin? Hindi ka nakapagtapat sa iyong giving. Anong yung gagawin? Bawi tayo sa Panginoon. Hindi mo nabigay sa Panginoon yung para sa Kanya. Bawi tayo sa Panginoon. Bawi lang ng bawi.
Kasi ang Panginoon po, sabi nga, faithful pa rin ang Panginoon. Bawi lamang po tayo sa Panginoon. Dahil si David, bumawi siya sa Panginoon at hindi siya natili sa kanyang pagkakamali. Pwede na niya sabihin, ay ako nagkamali na, nabilang ko na eh, ayos na yun, yain na. Pero hindi. Nag-lead sa kanya para bumawi sa Panginoon. At dito natin po, papasok yung ating mensahe kung bakit naibigay niya yung kanyang work. Pang number 3 po ay yung kanyang wealth. Wealth. Yan. Yung kanyang kayamanan, yun na. Ito na po ang ating mga kayamanan. Sasagasaan na po natin ang ating mga kayamanan, kung meron man. Okay, sabi po ng 2 Samuel chapter 24, verse 24. Basahin nga po natin. Verse 24 ng, kayo po muna pala. Ready? Read. Hindi nga ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon kong Diyos na hindi nagkakahalaga sa akin ng anuman. Yan po ang dapat ating tandaan. Pero bago po yun, balikan muna natin bakit nasabi ni David yung mga linyang pong yun. Sa verse 22. Yan. Sinabi ni Arauna kay David, kasi po, di ka po si David, galing sa kanyang harian, pupunta siya kay Arauna. Mataas yung lugar, si Arauna, malayo pa lang yung kanyang hari, natanawan na niya, nakita niya si David. Nung lumapit na si David kay Arauna, sabi, kunin ng aking Panginoon, sabi po dyan, may tanong po pala dyan, verse 21, balikan po natin. Meron tanong si Arauna kay David. Sinabi ni Arauna, bakit ang aking Panginoon na hari ay naparito sa kanyang lingkod? Nakakagitla po yun eh. Siyempre, biglang dumating ang hari. Biglang dumating ang mayor. Sabi dyan, sinabi ni David, upang bilhin ang giikan sa iyo, na mapagtayo na isang dambana sa Panginoon upang ang salot ay matigil sa bayan. Para po kasi matigil yung salot, ang sabi, mayroong consequence. Magkakaroon ng peste, para matigil yon, sabi ni Propeta God, sabi ng Panginoon, magtatayo ka ng isang dambana sa threshing floor ni Arauna. Kaya itong si David, nagpunta sa threshing floor ni Arauna, nakita ni Arauna, at para daw matigil yung salot sa bayan. Verse 22. Sinabi ni Arauna kay David, kunin ng aking Panginoon na hari at ihandog kung ano ang inakala niyang mabuti. Narito ang mga baka na panghandog na susunugin at ang mga kagamitan sa giikan at ang mga pamatok ng mga baka na pangkahoy. Verse 23, ang lahat na ito, o hari, ibinibigay ni Arauna sa hari at sinabi ni Arauna sa hari, tanggapin ka nawa ng Panginoon mong Diyos. Si Arauna po hindi isang believer. Mga Jebusites po kasi ang mga dating nagmamay-ari po ng lugar na yon. Ngayon, nung na-conquer ni na David, mayroong mga natira pa din po mga Jebusites. Ngayon, si Arauna sa mga natirang Jebusites doon. Nung nalapitan ni David, bilang sila ngayong mga privileged sila yung makatira sa kanilang lugar, willing si Arauna nang ibigay ang lahat ng mga bagay na gusto ni David para sa gustong gawin ni David. Si Arauna ay unbeliever, pero willing siyang magbigay. Tayo po mga believer na nagka-confess bilang believer, at tayong nakikita na tayo nagsasabing tayo mga believer, ano po ang kaya nating ibigay? Di ka po, sabi nga dyan, may mga mabait talaga, like ibang religion na kaya mag-donate talaga. Nung kami napadaan po din sa papunta din sa may Alangilan, kita namin ang taas ng JA1 na church. Saan galing yun? Sa giving ng mga sa taas. Yung buong lugar, donate. Mga unbeliever po yun, mga hindi palangit, mga sinasabi natin mga mali ang paniniwala. Pero silang willing magbigay. Tayo, nagsabing nakakakilala sa Panginoon, nagsasabing ako'y palangit pag ako'y namatay, nagsasabing ang Diyos ay mabuti sa akin, nagsasabing ang Diyos ang nagpapala sa akin, nasaan? Nasaan ang mga bagay na kaya natin ibigay sa Panginoon? Hindi po ang inyong lingkod na naghahanap, ang Panginoon naghahanap, anong kaya mong ibigay para sa Panginoon? Dahil si Arauna, unbeliever, pero kayang ibigay ang lahat ng mga bagay para magampanan. Huwag sanang umabot na mga unbeliever pa ang kailangan natin hingan. Tayo maging katulad ng Pentecostal na hingi ng buslo. Lalapit. At hindi aalis hanggat hindi nagbibigay. At parang parang ito yung mga nasa palengke, ito yung mga nagsasabing hindi dalawang hingi. Bagay, ito yung mga nang hingi na. Di ka pikapangatingnan na darating sa point na tayo yung maglalapit sa mga unbeliever para lamang tayo masustusan. Di ka pikapangit.
Arauna, kaya magbigay. Pero ito maganda, pero hindi yung pinayagan ni David dahil ayaw niya magbigay sa Panginoon ng hindi nagkakahalaga sa kanya. Eh, stop. Sabi naman ni David, stop. Bakit? Hindi ko yung tatanggapin. Bakit? Gusto ko, ang ibibigay ko sa Panginoon yung best. Gusto ko ang ibibigay ko sa Panginoon ay yung mahalaga sa akin. Yung ba maganda ding mga na tayo ay may inaaruhan na tayo? Pero hindi. Ang gusto kong ibigay sa Panginoon yung mahalaga sa akin. Kaya po ang sabi dyan, isa din pong view dyan, si David na nagkasala, hindi si Arauna. Kaya hindi niya tanggapin eh. Ay ako nagkasala. Ako nagbilang ako nawalan ng tiwala sa Panginoon. Ako nagkulang. Kaya ako dapat ang bibigay. Ganoon din. Sa ating mga giving, hindi by family ang tithes. Mga kapatid. Ay, si Pama at Papa yung nagbigay na. Ay, ayos na yun. Hindi. Meron kang tinatanggap na pera. Ikaw magtapat sa Panginoon. Ikaw magsusulit sa Panginoon. Hindi naman sa langit Andal family. Tawagin. Hindi naman Bawat isa. Ikaw at ako ay harap sa Panginoon. At pag nagsulit tayo sa Panginoon, ano ang ating sasabihin? Pwede ka pong si Papa ang humarap para sa akin. Hindi naman pwede yun Ikaw at ako ang magsusulit sa Panginoon. Kaya sabi ni David, ako ang nagkasala, hindi ikaw. Kaya ang gusto kong ibigay sa Panginoon ay yung mahalaga sa akin. At isa din po dyan, ang sakripisyong hindi nagkakahalaga ay hindi talaga sakripisyo. Di ba? Nung tayo sa imba, tayo nagsakripisyo na noon, hindi. Ikay ligtas, hindi ikay sadyang, yun ang yung gagawin. Nung ikay mag-tithes, yung sakripisyo, hindi. Ibinigay mo lang, sadyang ibinalik mo para sa Panginoon yung para sa Kanya. Hindi pa yung sakripisyo. Yung ikay sumimba ng prayer meeting, gabing-gabi na sisimba pa. Hindi, gawain mo yan, bilhin kay iniligtas ng Panginoon. Yung ikay mag-akay ng kaluma, magpainit, magbahay-bahay, mangaral ng salita ng Panginoon. Hindi pa yung sakripisyo. Dapat mo lang yang gawin. Bakit? Iniligtas ka ng Panginoon. Yan ang gawain mo bilang isang Kristiyano. Bilang nagko-confess sa Kristiyano. Bilang nagsasabing malago na sa Panginoon. Nagsasabing matagal na sa gawain. Nagsasabing alam ko na yan. Yan. Yan ang mga, hindi pa yung sakripisyo. Tayo minsan kung pagod na ako, ako nagsasakripisyo. Kung ako hindi sumimba din, ako pagod na Hindi. Sabi nga, bare minimum. Normal lamang yan. Sadya naman dapat. Parang hindi po bagay na tayo nagsabing tayo ligtas na tayo wala dito pag Sunday. Na tayo nagsabing wala dito tayo pag Wednesday. Na wala tayong giving, na blanco ang ating listahan. Na wala pa tayong nakakay sa Panginoon, hindi pa natin natatapos ang ating Biblia. Hindi pa tayo nananalangin. Hindi pa tayo nakakasama ng mga fellowshipping. Hindi ka po ikasama. Hindi pa yung sakripisyo. Yan lang dapat mong gawin. At hindi naman po tayo, or hindi naman yung katabi mo, ang magmamanifest or makikinabang pag ginawa mo yung mga bagay na yan. Di ba po? Pag si Kuya Romel ay nagbasa ng Biblia, ako ba lalago? Hindi naman Si Kuya Romel. Bakit? Gampanin niya yun. Ganun din. Sa ating mga ginagawa, ang iyong sakripisyo ay para sa iyo din. Para sa ikalalago ng iyong pananampalataya, para sa iyong ikalalagong buhay espiritual, para sa pagpapala sa iyo. Kaya wag ka ngayon, nagbigay na sina brother, nagbigay na sina wag. Hayaan mo magbigay ka din. Bakit? Sila lang pagpapalain. Paano pag sila lang pinagpala? Di sila na. Kundi kapangit. Di sila na malaking binigay. Kapangit mapakinggan po sa atin. Bakit? Bawat tayong accountability sa ating sarili. Di ka po? Kaya tayo magbigay po sa Panginoon. Bakit? Dahil tayo din naman makikinabang. Una, sa wealth po, atin po nakita, si Arauna gusto din magbigay, pero ayaw tanggapin ni David. Bakit? Gusto niya kanyang bibigay, yung mahalaga sa kanya. So, paano po ipinakita ni David na siya nagbigay ng kanyang kayamanan? Tingnan po ang under po ng David, kung nakalagay po dyan. Yan, ang una po niyang ibinigay ay 50 shekels of silver and 600 shekels of gold. Kaya po yan ay medyo po dyan, kasi po yung 50 shekels of silver ay nasa 2 Samuel 24 verse 24. Yung pong 600 shekels of gold ay nasa 1 Chronicles 21 verse 24. Ngayon, nung pong inaral, bakit nagkaroon ng 600 at ba't nagkaroon ng 50? Ang 1 shekel po ay nag-worth ng 11.5 grams. Yun ang 1 shekel. Ngayon, 11.5 grams times 50 ay equal to 575 grams.
close po siya sa 600. Kasi wala naman po tayong exact na exchange rates na eh. Kaya lang, ngayon lang po tayo meron. Ngayon, kaya po meron 50 dyan at 600 naman sa kabila, ay dahil po ng pag kinumpit po natin yon. Mag-lead siya to 600 grams. So, yung una po silver, yung pangalawa naman ay gold. So, kinumpit po natin yan. I-convert natin siya, yung halaga noon, sa halaga po natin ngayon. Tingnan po natin kung gaano kamahal. Ang 600 grams of gold po is worth $39,800 US dollars. Or $39,800 US dollars. Pag kinonvert naman po natin sa peso, ang palitan po ng USD to peso ngayon ay 55.2. Yung 39,800 US dollars times to 55.2 peso ay nagkakahalaga po ng 2.2 million peso. Kaya po natin magbigay ng 2.2 million. 2.2. Kaya natin magbigay. Pero million, hindi pa kaya. Pero si David, kaya niya pong ibigay. Bakit? Ibinigay niya yung kanyang wicked mind. Mahirap po kasi magbigay eh. Pag meron tayong maling isip, ay isang gagamitin yan. Oy, pag ako nagbigay, pag ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pag may maling isip, hindi mo kayang ibigay yung katulad na ibinigay ni David. Hanggat hindi mo nakikita, ikay nagkakasalan na ikay may pagkukulang, hindi mo kayang ibigay yan. Or hanggat hindi natatama at hindi mo kayang i-exceed ang iyong effort, hindi mo kayang iwan ang iyong duty, mahirap pong ibigay yan. Parang kay David madali eh. Mayaman naman si David, siya may hari. Pero ibinigay niya pa rin yung kanyang wealth. Yung 50, worth 2.2 million kung ngayon po natin siya i-convert. In worth of wealth, gumastos talaga si David. Gumastos po talaga si David. Sabi nga, ang pagbibigay ay hindi puro pera. Pwede mo ibigay yung sarili, ang mga bagay. Pero sa giving, include po talaga ang pera. Di ba po? Napag-aralan natin yan eh. Love of money. Ang money ay hindi mismong masama. Ang masama, pag minamahal mo na yung pera. Ang pera ay hindi masama. Sa giving, kasama palagi ang pera. Bakit? Hindi naman po pwedeng pambayad sa... Sabi nga, ito yung narinig, hindi naman pwedeng pambayad sa Batalik ang pananampalataya. Ang inyo pong bill ay 10,000 pesos. Pananampalataya. Hindi naman pwede eh. Pag nagpunta ka sa LOA, ang inyo pong bill ay 1,200. Jesus paid it all. Ay, baka tayo mapapalayas na yan. Mapuputulan tayo ng tubig na yan. Kaya po ang pera talaga, part po ng ating pagbibigay. Ang money itself ay hindi masama. Ang masama, mahalin ito. Ang pera na ginagamit natin, ang pera ginagamit natin practically dito po sa church. Pampagawa, pambiling sakyan, pang diesel, pambiling gasolina, pambili ng mga pagkain, pambili ng mga pambayad sa mga electric bill, sa mga water bill, sa ating wifi, sa ating mga ginagampanan. Yan ang po hindi libre. Hindi ka po, tayo may ilaw, yan po libre. Hindi po libre yan eh. Tayo nag-aircon pag linggo. Tayo may electric fan. Ang pera po ginagamit talaga natin dito sa church. Hindi naman namin yan ibinubulsa eh. Wala po. Ibig sabihin, wala talaga. Hindi naman namin ibubulsa yan eh. Ang pera ginagamit din po natin. Ito bang maganda din. Ito yung palagi kong nung nasa baptism class, ito po yung sinasabi ko na para sila pasadahan na. Pag ikay nagbibigay, ikaw din ang nakikinabang. Hindi ka po. Sino pong nakaupo ngayon sa Eurotex sa Silya? Tayo. Nagbigay ka ng iyong tithes and offering ng iyong mga giving, sino nakikinabang? Ikaw din. Ikay magtaka kung ikay nakaupo sa doon. Ay yung samento, binili pa rin yun. Ibig sabihin, giving mo pa din. Doon, sa kalsada. Magtaka ka kung ikay nagbibigay, doon ka nakaupo. Pero ikay nakaupo ngayon sa Eurotex sa Silya. Ikaw ngayon ay nahanginan ng, membrand yun, ng 3D. Oh, mahal po ang 3D ngayon. 3D nga. 3D, mahal po ang 3D ngayon electric fan. Nahanginan ka ngayon. Naiilawan ka ng ilaw. Ikaw din ang nakikinabang. Sa mga sinusundo, hindi lang po under ang jeep ng walang diesel. Sa mga sinusundo ng tricycle, hindi po gagana ng walang gasolina. Lahat po ng yan, ay nagagawa natin. Bakit? Meron tayong giving. Merong perang involved. Kasi hindi naman talaga masama ang pera. Masama na yan, pag hindi mo na ibinibigay sa Panginoon, pag kinakam ka mo na. Pinamahal mo na ang pera. Kaya po yung patuloy natin kung bakit tayo ay magkakaroon ng encouragement. Una, ang pera ay para sa Panginoon, binabalik mo lang para sa Panginoon, para kay pagpalain at para kay makinabang din. Pag hindi tayo magbibigay sa tas tayo pang mareklamo, di ka pangit po. May kakainit, ay, di ka may kasama. Di ba, pangit eh.
tayo din nakikinabang. Hindi patuloy natin i-realize pag tayo nagkakaroon ng murmur, pag tayo, "Ba't parang hindi kumaano ng pera? Ay, ako pala yung nakaupo sa silya." Hindi po, ikaw na lang nakikinabang eh. Pag saan ka ginagamit ang pera? Ay, ako pala yung nasa church building. Hindi ito yung bunga ng iyong ibinigay. At ito para sa atin. Hindi, ay, akin to isang silyang ito. Huwag kang tutong sa silya ko. Sa akin tiles. Lahat yun para sa lahat. Di po? Sabi nga ni Pastor sa amin, sense of ownership. Iyo to eh. Atin naman to. Hindi po ito sa mga worker. Hindi po kay pastor lang sa pastor and family. Ito yung iyo. Kaya pag may nakita kang kalat diyan, pulutin natin. Bakit? Iyo yan eh. Sino mapupulaan? Tayo. Bakit? Atin po ito. Hindi naman to pa, ay di yan sila na pastor dyan. Sila naman na andyan eh. Hindi. Iyo to. Eh, dito mo makikita ko saan ginagamit ang iyong ibinibigay. Practically. May pera. Merong wealth. Kung si David, yung kanyang ibinigay para mabili yung mga bagay na gagamitin para makapagtayo siya ng dambana. Merong perang involved. Silver pa nga lang po and gold ang gamitin nun. Pero sa panahon natin ngayon, pera ang ating pong ibinibigay po sa Panginoon. Ang pangalawa pong ibinigay niya, yung wealth, ay 50 shekels or 600 shekels of gold. Pangalawa po ay ang burnt offering. Verse 25. Pakibasa nga po ng verse 25. Yan, verse 25, pakibasa. Ready now? Read. Yan. So, dyan po natin makikita at naghandog ng mga handog na susunugin are burnt offering. Ang burnt offering po, nung pong unang panahon ay merong altar, lalagyan ng hayop na pinatay, at yung hayop na yun susunugin. Kaya po pag sila yung burnt, may susunugin, at yung samyo na yun, yun yung aamin ng Panginoon at magiging magandang samyo sa Panginoon. At yun po ang ginawa ni David. Siya yung nagtayo ng altar at ginampanan niya na, tinayo niya ng kanyang, naggawa po siya ng burnt offering. So yun po hindi yung libre. Di nga po, binibigyan ni Araw na yung libreng baka. Pero hindi, siya po ay nagtayo, ay binili niya para kanya may handog. Ang ibig sabihin po ng burnt offering, ang pinaka-meaning po talaga nito ay para pagbatiin ang Diyos at ang tao nagkasala. Kaya po merong burnt offering nun, ay para ang Diyos na may ikay nakagawa ng kasalanan, kailangan mo magawa ng burnt offering. Para ikay ma-please uli ang Panginoon. Ngayon, nung ang Panginoon Jesus po dumating, siya na yung pinaka-best nating burnt offering. Siya na yung nagbati sa atin, sa Diyos na banal, at sa tao makasalanan. Tayo po pag nasimba, wala naman tayong daladalang baka. Para pa wala naman tayong dadalhin. Di ba? Corn beef, pwede. Wala naman tayong dalang tupakin, pwede. Wala naman tayong mga dalang para magsunog pa. Bakit? Ang Panginoong Jesus na pong gumawa nun. Kaya treasure natin. Tayo sisimba na lamang. Sabi nga, sisimba na nga lamang. Wala tayong dadalhin kung ano man. Pero si David, dahil nakita niyang siya makasalanan, siya nagkasala sa Panginoon, kailangan niya pagbatiin. Kaya siya naghandog ng kanyang burnt offering. Pangalawa naman po, ay yung pangatlo po pala, una, yung gold, yung burnt offering, pangatlo po ay ang peace offering. Verse 25 po ulit. Ako po magbabasa, verse 25. Sabi po diyan. Ang verse 25 ay, at nagtayo roon si David ng isang dambana sa Panginoon at naghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Ang ibig sabihin naman po ng peace offering, ay ito po ay propitiate, to make someone pleased or less angry by giving or saying something desired. So si David po ay naggawa ng kanyang para sa peace offering, para yung kanyang, yung galit ng Panginoon ay mawala. Kaya po siya gumawa ng peace offering. Sa panahon naman po natin ngayon, hindi na rin tayo gumagawa ng peace offering. Bakit? Ang Panginoon na po ang ating tagapagpalubag, loob. Ang Panginoong Jesus na po ang gumagawa nun para po sa atin. Hindi natin kailangan pa din maghandog pa ng ating pangkapayapaan. Bakit? Meron tayong Panginoong Jesus sa ating buhay. At sana po patuloy po nating matreasure yun. Na ang Diyos, tayo na pagbabati, hindi dahil natin, kundi dahil ng Panginoong Jesus, kung bakit meron tayong kapayapaan para sa Panginoon, ay dahil ng Panginoong Jesus. Ang sa peace offering lang po may tatlong bagay. Yung Thanksgiving, gagawa ka ng peace offering para kayo magpasalamat sa Panginoon. Yung pangalawa ay fulfilled vow. Pag ang pangako ng Panginoon ay natupad sa iyo, huwag mo naman kalimutan ng Panginoon. Tayo po nung isa ko pag na-answered pag natugon na yung panalangin,
Huwag mo naman kalimutan ng Panginoon. Tayo nagluluhod dito, tayo nagpe-pray, tapos pag nakuha natin, wala na. Hindi ka po nakakatampo naman sa Panginoon kung gano'n. Huwag natin kalimutan ng Panginoon pag nakuha natin ang ating ipinapanalangin. So, peace offering po ay thanksgiving, fulfilled vow, thanksgiving because of deliverance of help. Ang Panginoon po ay lagi natulong sa atin. Sa panahon tayo gipit na, sa panahon na tayo ay walang-wala na, sa panahon na tayo ay kanyang iniingatan, ang Panginoon pong gumagawa nun. At bilang balik naman sa Panginoon, may peace offering. Pero hindi na po natin ginagawa yun. Bakit? Dahil ng Panginoong Jesus. At huwag naman po sana natin ma-take for granted. Dahil meron ng Panginoong Jesus, hindi wala na. Hindi po sana ganun. So, ang ibinigay naman po ni David, una, gold, or yung 50 shekels of silver. Pangalawa, yung burnt offering. Pangatlo ay yung peace offering. Ngayon, dito na po tayo dadako sa atin namang application. Paano ko ma-apply ang aking napakinggan? Kasi po, sabi nga, pag ito'y naging part na lamang ng iyong napakinggang mensahe at hindi mo na-apply, kalungkutan. Kalungkutan ang ibibigay sa'yo. Bakit? Kaya pag ako nakita ng malungkot, siguro hindi na-apply ang napapakinggan. Kaya kayo ngiti. Ngiti nga po kayo. Para naman si matakluan. Kaya maganda. Kaya ito, i-apply na po natin ang ating napakinggan. Ang iyong ibibigay sa Panginoon ay ang mga nagkakahalaga sa iyo. Huwag kang magbibigay sa Panginoon ng parang natural lamang. Si David, hindi siya nagbigay ng mga natural lamang sa kanya. Siya ay nagbigay ng mga bagay na mahalaga sa kanya. Ngayon, meron din tayong mga bagay na pinapahalagaan. Aminin man natin o hindi. Meron kang mga bagay na pinapahalagaan. May mga bagay na mahalaga sa iyo. Ngayon, willing ka bang ibigay sa Panginoon? Yan ang tanong. Kaya mo ba yung ibigay sa Panginoon? Simulan na po natin. Yan po na magaling offering. Tayo ay magaling tumanaw ng utang na loob, lalong higit po sana sa Panginoon. Kung si David ay nagbigay sa Panginoon ng mahalaga sa kanya, ikaw at ako, anong ibibigay natin para sa Panginoon na mahalaga sa atin? So, ang pangalawa po, si David ang unang nagbigay. Pangalawa, save people. Tayo po nagsasabing tayo ligtas na anong ating ibibigay. Pangalanan po natin yan. Ito po ay ilan? Ang una po, ito po ibigay natin sa Panginoon o ipagamit natin sa Panginoon. Una ay ang ating pong buhay, life. Sabi na po sa preaching ni Pastor, they give themselves first to the Lord. Kung bakit nagawa nyo ng Macedonian Church, bakit? Dahil ibinigay muna nila mga bagay, binigay muna nila ang kanilang buhay para sa Panginoon. Kaya hindi na parang naghihili ng salungat ng kawayan kung bakit mahirap. Bakit? Ibinigay na nila ang kanilang buhay muna sa Panginoon bago ang mga bagay. Ito niyo po ang Romans, yun po yung 2 Corinthians 8 verse 5. Romans 12 verse 1 po tayo. Kaya nga, mga kapatid, yan po yung sabi ni Paul sa mga taga-Romans na sinasabi din po sa atin ng Biblia, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Hindi haing inaantok or haing anuman. Haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Pag po palang hinaan natin sa Panginoon na hindi buhay, hindi po pala yung katampatang pagsamba. Pangit tingnan. Kaya, ang una po, yung ating buhay. Sa mga full-time worker po, ibigay natin ang ating buhay, tayo mag-igi na sa Panginoon. Ibigay natin ating buhay eh. Kaya, kung nabigay natin ating buhay, lalong higit dapat yung ating mga tinatangkilik. At ano po, ikaw ay full-time din. Hindi lang full-time worker, ikaw ay full-time Christian. Meron ka po dito part-time Christian? Na pag Sunday at Merkulis lang Christian? Hindi pwede yon. Ang Christian ay full-time din. Hindi naman siya, pag Martes, hindi ako baptist. Ayaw po yan, ganito, ganyan. Hindi. Ikaw ay full-time Christian din. Yung iba nga lang po, kami nga lang po ay full-time worker. Pero ikaw ay full-time Christian din. Kaya ibigay mo dapat ang iyong sarili, isang buhay, banal at kaya-aya sa Panginoon. Sabi nga, ang pagbibigay hindi lagi puro pera. Pero ingkod lang pera. Pero pag hindi pera ang usapan, itong iyong ibigay, ang iyong buhay. Kasi pag naibigay mo ng iyong buhay, kaya mo nang ibigay ang lahat. Tingnan niyo po, sabi dito, kaya tayo nakapagbigay dahil tayo bunga ng pagbibigay din. Lagi po narinig palagi at lagi nagiging paalala sa akin. Kaya ako magbigay ngayon dahil bunga ako ng pagbigay ng Panginoong Hesus. Kasi kung wala po ang Panginoong Hesus, hindi niya binigay ng Panginoon ang kanyang ambugdong na anak, nasaan ka?
Nasa inuman, nasa bar, nasa sigarilyuhan, nasa bahay, nag-EML, kung ano nang pinagagawa. Pero kung wala ang pagbibigay ng Panginoon, nandun ka. Pero salamat, kaya mo na magbigay ngayon. Bakit? Bunga ka ng pagbibigay ng Panginoong Jesus. Kung bakit, isa mo gagastusin na yung pera, kung hindi naligtas, pambili ng diamonds, pambili ng skin, pambili ng mga bagay, mga skincare, mga pambili ng mga bagay na kung ano man. Sayang. Pero salamat, ang pera mo ngayon ay pwede nang dalhin sa mas magandang bagay. Dahil bunga ka ng pagbibigay. Sabi nga, ang Diyos ay mapagbigay, ibinigay niya kanyang bugtong na anak, ibinibigay niya ang hangin, ang mga bagay na libre, at sinasabi mong iyon ay nasa iyong sarili. Anong bunga? Ano nga, sabi nga, tell me your friends and I will tell you who you are. Pag ikaw'y nakasama ng mga tao masayahin, ikaw'y magiging masaya. Nung dumating ang Diyos na pagbigay sa iyo, yung sinasabi mong nasa iyo. Anong ating application? Baka tayo isa pa din sa mga bagay, mga taong klase ng mga madadamot. May mga bulsa sa balat or kung ano man. Hindi na dapat. Bakit? Meron ng paanong sus na magbigay sa atin. Di ba po, kung makakita lang natin yung palagi sa ating buhay, hindi na maganit, hindi na kailangan sumigaw ni pastor na mag-giving. Bakit? Kasi minsan, kung bakit na ganun si pastor, kasi nakakalimutan natin. Kaya ka magbigay, dahil bunga ka ng pagbibigay. Kaya ang una, yung life, may buhay na binigay para sa iyo, kaya yung buhay mo naman, ibigay mo para sa Panginoon. At worth it po yun. Sabi nga namin nasa full time, worth it. Worth it. Kami naman ay pwede din magtrabaho. Kami pwede din, pero di ako matinawag. Worth it. Ibigay po ang buhay sa Panginoon. Pangalawa po, ating favorite verse. Pangalawa po natin kayang ibigay sa Panginoon ay ang ating tithes. Yan. Malakay chapter 3, verse 10. Ang sabi po, ito po yung na-discuss sa Brother Romel. Ang sabi nga, yung mga unang chapter nga lang po. Sabi, nagtanong ang Panginoon kung yung inyong mga ibinibigay, dalhin nyo kaya sa inyong mga government o sa mga taong opisyal, mga matatas tao, hindi na kalulugdan. Diyan naman po, pinapakita na ang tithes po ibibigay talaga. Hindi yan naggawa lang baptist, inventor kung ano man. Basahin po natin. Dalhin ninyo ang buong isang bahagi sa kamalig, sa buong kamalig, sa church, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Para mayroong magamit ang church, para may makain ng mga worker, may makain na pastor, magamit natin sa ating gawain. At ito po maganda, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon na mahukbo, hindi ang si pastor nagsabi, hindi ang mga worker nagsabi, hindi si brother ano nagsabi. Ang nagsabi ang salita ng Panginoon, ang nagsalita ay ang Panginoon. Sabi din sa Malakay, I am the Lord, I change not. Ang Panginoon hindi nagbabago. Yung kanyang pagsubok na yan, yung pagsubok niya sa mga tao noon, gamit si Prophet Malakay, ay pagsubok niya pa rin na sinasabi natin, Panginoon. Bakit? Ang Panginoon hindi nagbabago. Subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay nito, sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Wala natin, walang sapat na silid na kalalagyan. Pero ano muna, wag tayo doon sa baba eh. Ay, wala, kailan ko kaya dadating yung blessing ng Panginoon na wala akong paglalagyan? Kailan dadating? Dalhin ninyo ang buong isang bahagi sa kamalig. Yung, pag sa ating highlight, naka-highlight yung ano eh. Yung walang sapat na silid na kalalagyan, pero naka-pentel pin yung ano. Dalhin nyo ang buong isang bahagi. Meron niyang pattern. Ibigay mo na yung tithes, saka kapagpapalain ng Panginoon. Sabi nga nung isa kong napahinggan, gano'ng kalaki ang bintana ng langit? Hindi naman gagawin na eh. Ay, patakan lang tayo dyan. Patakan kayo naman 1,000,000. Gusto mo? Barya. Eh kung sabi ng Panginoon, walang silid na kalalagyan. Hindi ka po gano'ng kadami yun. Pero bagay yun, ibigay mo na yung tithes. At sa tithes, ito po tinuro sa amin natin Jennifer, no, kami mga bata pa, para madali mo makompute, number, kung yun may 0, tanggalin mo lamang ang 0, yun ang iyong tithes. Kasi minsan madami sa atin yung mga magaling sa math. Sabi nga, pagdating na sa tithes, ang gano'n ba ang tithes? Nalilito na. Sabi natin nini, kunwari, may ba ang 50, tanggalin mo lamang yung 0, 5 piso ang iyong tithes. At di ka po, madali lamang. Wala nang kailangang, ano pa, tanggalin mo yung 0, yun ang iyong tithes. At sa tithes po, sabi nga ni Pastor, dito mas sukat. Kasi hindi tayo pare-parehas ng income. Si Cromwell ay nag-i-income ng 10,000. Si Kuya Mark ay nag-i-income ng 1,000. Pag sila nagbigay ng 100 at 1,000, pareho lamang sila. No,
Sa amount, hindi po natin yan ng Panginoon. Sabi nga, hindi yan palakihan, kundi patapatan. Kung ang isa nating kapatid ay nagbibigay ng 10 piso dahil siya'y kumita ng 100 sa isang linggo, at ikaw ay nagbibigay ng 100,000, pero ang kinita mo ay 10 milyon, talo ka. Sayang iyong ginawa. Bakit? Sayang lamang. Patapatan po yan. Hindi yan palakihan. Huwag ka mahiya na, baka mabasa kasi doon sa sobre, kaliit-liit. Hindi. Kung yan talaga ngayon, mahiya ka. Kung hindi mo, kaliit na nga, hindi pa tapat. Hindi ka may mas kaya yan. Ay, kaya ka maliit, hindi talaga tapat. Miskin lumaki na yan, kung hindi tapat, sayang din. Patapatan po yan. Tithes, at yung blessing po ng Panginoon sa kanyang pangako. Subukin natin ng Panginoon. Pangatlo po, life tithes. Pangatlo po natin ay ang atin pong offering. Yan ay costly po yan. Alam ko po sa mga kumikita ng pera, mahirap ibigay ang tithes. Bakit? Pag nabawas mo ng 10%, malaki din. Pag naisip mo na, panggatas sa sana, sana pambigas na. Mabigat na, costly na. Pero masarap ibigay sa Panginoon. Bakit? Costly. Mahalaga sa iyo eh. Kaya masarap ibigay sa Panginoon. Yung offering, Proverbs chapter 3, verse 9. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. Sabi nga, sa tithes, hindi ka pa nagbibigay. Sa offering, doon pa lamang. Doon ka bumawi, Panginoon. Magtapat kayo sa iyong tithes at magbigay sa Panginoon sa iyong offering. Saan po, ako po ipinapantay ko po ang aking offering or mas lamang ang aking offering kaysa aking tithes. Kasi po, alam kong doon pa lamang ako nagbibigay. Pag sa tithes, nagbabalik ka pa lamang sa Panginoon. Pero sa offering, doon pa lamang sukat ang iyong pagbibigay. Parangalin mo ang Panginoon sa iyong tinatangkilik. Huwag ang iyong kapitbahay. Ay, malaki ang bahay. Ay, nakatingin natin sa kapitbahay. Ay, salaki. Ay, dumaan ng motor. Hindi din. Ang sabi, parangalin mo ng Panginoon sa iyong tinatangkilik. Sa lahat ng iyong tinatangkilik yan. Ay, itong ari bonus, wala na sa Panginoon. Ari bonus na eh. Hindi, sa lahat ng iyong tinatangkilik. Yung offering. Nung ako bata pa, nung wala pa talaga akong mismong income, yung pong papel doon, yun po yung lagi kong pinupuno. Yan po ay, kahit yan ay 5 centavos, wag lang malampasan. Lahat po yung nilalagyan. Bakit? Gusto ko ay maging kabahagi doon. Miski maliit ang binigay, gusto ko ay maging kabahagi doon. Offering, doon po tayo maging bahagi. Para pag mayroong gawain dito, mayroong naging pambigay sa pig, sa mga youth camp, ikinagbigay, masaya din. Bakit? Kapart ka eh. Kasali ka. Pero kung hindi ka kasali, sayang. Kaya po, kung ako sa'yo, encourage ko nyo, punuin yun. Hindi naman yan palakihan. Tayo magbigay sa Panginoon. Sabi nga, subukin natin ng Panginoon. At parangalin natin ng Panginoon sa lahat nating tinatangkilik. Punuin natin para maganda tingnan at maganda tingnan ng Panginoon. Para tayo maging kabahagi. So, tithes, offering, then ating pong first fruit. Kaya yun po ang verse. At lahat ng una ng lahat ng mga ani. So, yan po yung mabigat sa mga babagong tetesting. At mabigat pa din sa mga gumagawa. Sa buwan, wala kang kukunin. Lahat ng iyong unang bunga, ng lahat mong ani, ay bibigyan natin sa Panginoon. At yung pong first fruit na yan, worth it din. Ay, malaki na to brother eh. Isang linggong to. Costly na eh. Pero masarap ibigay sa Panginoon. Bakit? Costly. Nagkakahalaga sa iyo. Kaya masarap yung ibigay sa Panginoon. Hindi ka dapat nagbibigay sa Panginoon ng hindi nagkakahalaga sa iyo. Kaya yung first fruit, masarap ibigay sa Panginoon. Bakit? Mahalaga sa iyo eh. Pambigas na sana, panggastos sa sana, sana. Pero salamat, pag ibinigay natin sa Panginoon yon, worth it, costly. Yun po maganda. Yung ating pong first fruit, try mo, ngayon po yung magji-January na. Ang naging technique po natin dyan, or lagi yung narinig, yung darating na mga bonus, doon, para meron kang gastusin ng January. Hindi ko po ikagaling ng Panginoon. Kasi nga, alam ng Panginoon na mag-first fruit ng January. Kaya meron darating na bonus. May January pa lang na, ano kayo magastos sa akin bonus? Pambili ng ganito? Hindi, isipin mo yung bonus, panggastos mo ng January. O di ayos, practicality. Yan igawa din ng Panginoon. Kasi alam niya, na ibibigay mo yun, yung pang first fruit. Mabigat po yan. Yan mabigat sa atin, pero kalungkutan kung hindi mo i-apply. Kalulungkot mo yan pag hindi mo i-apply yung ating pong first fruit. Pang 1, 2, 3, 4. Pang 5, ang ating pong mga commitments. Yan. Costly din po yan. Ay, ako nagbigay ng test, nagbigay ng offering, nagbigay ng first fruit, may ban pa.
May mga commitment pa, sabi nga, may mga paparating pa po, may bayadan pa ng t-shirt, sa mga choir, may choir gown pa, may mga handog simbahan pa, may mga exchange gift pa, pero commitment mo yan sa Panginoon. Huwag mo sirain ang iyong image dahil hindi ka lang nakapag-commit. Pagtapatan po natin ang ating commitment, yan ipinangako mo sa Panginoon, pagtapatan natin. Hindi naman tayo pinipilit yan ang sinabi mong kaya mo. Hindi naman tayo nagpipilit nito. Hindi naman toka-toka dito ang ating commitment Ikaw nagsabi na kaya mo yan. Kaya pagtapatan po natin ang ating mga commitments. At dyan po natin makikita kung talagang matured na. Pwede kasi tayo magpasikat itong akin. Pag hindi naman yan tuloy-tuloy, wala din. Sayang lamang. Pero maganda na yung kahit na consistent. Manapayabang nga lang. Mahirap po yun. Pero may commitment na, costly na brother. Mahal na Pero masarap ibigay sa Panginoon. Bakit? Nakakahalaga sa iyo. Yung ating pong mga commitments. Pang-anim po ay ang mga souls. Proverbs 11 verse 30. Ang bunga ng matuwid ay punong kain ng buhay at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Ang English po niyan ay, he that winneth soul is wise. Alam niyo ba kung bakit ang mga kaluluwa ay mahalaga? Kasi lang naman na madadala mo sa langit. Yung iyong mga naakay. Ako ngayon natutuwa po sa mga kapatid natin nagbubunga. Ako'y nagiging part lang po ng kanilang mga bunga, pero gusto ko din magkaroon ng sarili kong bunga. Bakit? Ilang alam kong kaya ko madala sa langit. Pwede ako mag-achieve ng mga bagay meron dito sa lupa, pero hindi ko madadala sa langit. Sa langit, ang madadala mo yung mga kaluluwa. Costly po yan. Costly ang mag-soul winning. Pero masarap ibigay sa Panginoon. Bakit? Nagkakalaga sa iyo. Ang iyong mga kaluluwang pwede mo makakay sa Panginoon. Yan po yung mahalaga sa Kanya. Sabi nga, compel them to come. Sabi nung sa Luke, ang mga angels ay nagkakatuwa pag merong isang nagsisisi. Hindi ka po kasarap. Ako mas hanga sa mga tao nagbubunga kaysa sa mga bagay na merong kinakamtan dito sa lupa. Pwede mo akong pagyabangan ng mga bagay na material na meron ka. Pero ako'y ingit na ingit sa mga tao nagbubunga. He that winneth soul is wise. Kaya po ito yung maging sanay, ito yung giving ang ating mong pinagtatalakayan, pero soul winning din. Kasi yung soul na iyong mawiwin, ay bibigay mo din sa Panginoon. Ilalapit mo sa Panginoon. Worth it. Bakit? Kasi mahalaga sa iyo. Yung ating pong mga kapamilya, mahalaga ang kanilang kaluluwa. Akayin natin sa Panginoon. Saan ka natin sila dadalhin? Kaya naman sa langit na sa family nga. Sa langit, hindi rin by family ang tawag. Ang mga palangit, andal family. Hindi lang po soul din. Kaya po tayo mag-effort na sila'y maakay. Worth it, ibigay sa Panginoon ang mga kaluluwa. He that winneth soul is wise. At siya lang madadala at may pagmamalaki natin sa langit. Hindi ka naman tatalong sa langit, ilan ang iyong sakyan sa lupa? Ilan ang bahay mong napatayo sa lupa? Ilan ang iyong medal sa lupa? Ilan ang course mo nakuha sa lupa? Ilan ang exam mo na tapos sa lupa? Hindi naman Ang madadala mo sa langit ay mga kaluluwa mong naakay. Kaya maganda. Kaya sabi nga ng isang kanta, I dream I went to heaven. Sana sa langit may sumalubong sa'yo at magsabi, thank you brother kasi inakay mo ko. Nandito ako ngayon sa langit. Hindi ka ganda. Thank you sister kasi inakay mo ko. Pasalamatan ka at napapurihan ng Panginoon. Worth it ibigay sa Panginoon ng mga kaluluwa. Sunod po, yung ating po mga ministries. Hindi ka po kasarap ibigay sa Panginoon ng ating ministry. Bakit po? Privilege. Kung bakit ka magpapatuloy sa iyong ministeryo, privilege. Kasi nga ang Panginoon ng Old Testament ay napaka stricto sa mga qualification para makapaglingkod sa Kanya. Pero salamat, wala na tayo sa ilalim ng kautusan, tayo na sa ilalim ng biyaya. Kayo makapaglingkod sa Kanya, biyaya po yun ng Panginoon. Pagtapatan mo ang bawat ministry, pinanghahawakan mo. Huwag kang sabi nga, huwag kang sausaw-suka. Sausaw patis. Sausaw-suka. Huwag kang sausaw patis lang. Sausaw-suka. Ganon. Huwag kang sausaw patis lang. Ang iyong ministry ginagampanan ay i-take mo as a privilege para pagpatuloy mo sa Panginoon. Bakit? Yung ministry mo man, may makita man o wala, ikaw man ay nasa spotlight o ikaw man ay nasa pinakalikod o ginagawa mo sa pinakalihim, kita ka ng Panginoon. Ako po'y hanga sa mga patuloy na ginagampanan ng kanilang ministry, may nakakita man o wala. Kaya po minsan na kahit minsan ay nadukot sa sariling bulsa para magampanan lamang ang ministeryong pinagkatiwala sa kanila.
Darating talaga sa point po yun, na ikinag-aakay sa kalawa, bibili ka talaga ng pagkain sa mga inaakay mo, mga bata. Gagastos ka talaga kasi may gas kang gagastusin kasi may susunduin kang bisita. May nasirang kailangan mong gampanan. Dudukot ka talaga sa iyong bulsa para magampanan mo ang MSC at kita po yun ng Panginoon. Hindi man kita. Kaya kayo nagmumukmuk minsan eh. Ay, wala mo na nagkita na ginawang effort. Bakit? Hindi mo dapat yung ginagawa para sa makita ng iba. Ginagawa mo yan para magampanan mo yung pribilehiyo makapaglingkod ka sa Panginoon. Worth it yun. Bakit? Mahalaga. Ay yung, pwede ka, kahirap po kasing tayo sisimba lang talaga. Dadating, kakanta, upo, makikinig, kakamay, alis, hatid, uwi. Routine. Pero pag may ginagawa kang ministry, bakod na sa iyo at kasayahan mo pa kapag ikinaan dito. Kasayahan mo. Kaya kami, pag nakita ng mga member namin sa malungkutin, ano kang ginagawa nito pag nasa church? Eh, nasimbalaang. Kapangit po tingnan. Eh, buong linggo na nga ikinasa inyo. Dito ko na lamang mapaglingkod sa Panginoon. Gampanan po natin. Dito na, sabi nga, dito na kasumpong ng kapahingahan. Kaya po maganda, kahit sa mga intercessors na kailangan mong bumuna sa iyong sariling bulsa, ang Diyos po nakakita at ang Diyos na nagbabalik. Tama, kung bakit mo patuloy nagagampanan ng iyong ministry? Kasi binibiyayaan ka pa ng Panginoon. Kaganda mo, diga? Eh kung ikaw hindi nababalik ka ng Panginoon, nagbigay ka ng pera para may papakain sa mga inaakay mo mga bata. Next week, attend uli yan. Pero may bibigay ka uli. Bakit? Kasi ibinigay mo sa Panginoon eh. Ang Panginoon, kita yun ng Panginoon, kaya ibabalik niyo sa iyo. Ang Panginoon naman itapat. Kita niya lahat, miski hindi kita ng iba. Ang Panginoon na nakikita, ang Panginoon nagbabalik. Kaya po maganda, ang ministry ay costly sa atin, mahalaga sa atin ng mga ministry. Kaya masarap ibigay sa Panginoon. Sunod po, ay ang atin pong family. Di ka po kasarap makita ang buong pamilya sa ating pananambahan. Palagi ko narinig at nababasa sa mga prayer requests natin, ang save loved ones. Masarap ang kain ng ating mga kapamilya. Di ka ako po kaya minsan ako'y nalungkot sa sarili kasi minsan na-take for granted ko yung kami buong pamilyang nasimba. Pero pag nakikita ng iba, aray patuloy nagpe-pray, dalhin yung kanilang pamilya dito sa church. Sa mga pamilyahan pong nakasimba, i-take po natin yun at salamat sa Panginoon. Buong pamilya na tayo nandito. At sa tayo naman pong hindi pa lahat, sika pa. Mag-akay pa. Ayusin ang testimony. Pangaralan sila. Or pag hindi mo kaya, ipangaral sa iba. Mag-take tayo ng effort para madala sila sa Panginoon. Para may handog natin sila sa Panginoon. Mahalaga ba sa iyong pamilya? Mahalaga. Kung mahalaga sa iyo, ibigay mo sa Panginoon. Hindi ka na dapat nagbibigay sa Panginoon ng hindi nagkakahalaga sa iyo. Kasarap po yun. Buong pamilya, sabi nga ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kapangit na iki-selfish na, ako lang sa pamilya ang maligtas. Kapangit. Di ka po? Pero masarap makita, by family. Dati nga, usap pa yung cleaners, by family sa siya, Ilaya. Kasarap. Buong pamilya tayong nagliligod sa Panginoon. Worth it ibigay sa Panginoon ang ating pamilya. Bilang magulang, ako po'y natutuwa sa mga magulang nagsisikap na dalhin lang kanilang anak dito po sa sa church. Kasi, pag hindi po talaga natin sila dito dinala sa church, kung saan natin makikita yan? Eh, ranas ko na po yan. Nung ako'y hindi na pinipilit na napapang sumimba, saan ako napunta? Sa kasalanan, sa papalayo, sa backsliding. Pero hanggat bata pa lamang, ating natitrain na ating dalhin sa church, may kinilakayahan ng tama, hindi po gaganda. Merong kalalakihan. Hindi naman natin sila pinipilit hindi naman natin nilulubog dito ng, hindi naman sabi natin, hindi ka po. Hinahayaan natin kumilos ang Panginoon. Maganda lang, ikaw ay accountable sa kanila. Na sila hindi ka nagkulang, na sila inaakay mo sa Panginoon. At korona mo din sila sa langit. Na meron ka na, ito maganda, may naakay ka na, kapamilya mo pa. Worth it po ibigay sa Panginoon ng ating family. Pangalawa po, ay sunod po, ang atin pong house. Ba, mahirap po ibigay sa ano yan? Mahirap ibigay sa mga Panginoon yung bahay. Ano mong nalais natin ipuntos dyan? Apoy natutuwa. Kasi po costly ng bahay ngayon. Yung apoy nakita na isang maliit na bahay, magkano po nagastos dyan? Nasa 300,000 na. 300,000 na agad yun. Eh, hollow blocks pa lang at saka bubong. Mahal na magpagawa ng bahay ngayon. Kaya kung meron ka ng bahay ngayon at nagbabala kang magpagawa ng bahay, ipagamit mo sa Panginoon.
Ako natutuwa sa mga, tawag doon, ano po sa akin ha, ako natutuwa sa mga bahay na patuloy na welcome. Miskin malaki at hindi naman welcome mga members, di sayang din. Ang laki, hindi man makapasok sa bahay. Kailangan pang di ka, ito niyo po mga bahay natin mga member na open. Mga maliliit lang, pero masaya ang mga nasa loob. Bakit? Open sila, pinapagamit nila sa Panginoon. Sabi nga po dito, at kung tayo man po iloobin na magkaroon ng bahay, sana meron po tayong puso para sa gawain. Na meron, kung ako po magkaroon ng bahay, merong allotted na isang libreng room. Para saan? Para pag yung aking mga kapitbahay ng mga unbeliever, makakain natin, dito tayo mag-Bible study. O di kami nakaalat na. Ang ating bahay po ipagamit natin sa Panginoon. Yun naman ibubukbukin din, maski hindi, ipagtaguan natin. Bubukbukin, lilindulin, lumindol po kahapon. Kung nilindol ng Panginoon, di wasak din. Sayang ang mga pinaghirapan mo. Kung pinagamit mo sa Panginoon, di ka po ikaganda. Magkaroon tayo ng ganung vision na para ipagamit natin sa Panginoon. At kung tayo naman po, meron na, di ipagamit pa rin po natin sa Panginoon. Hindi mo naman huli ang lahat. Sabi nga kanya, bawi tayo. Kung yung mga nakaraang taon ang ating bahay, laging sarado, hindi mapuntahan. Di pagamit po natin sa Panginoon, pagamit natin ang ating terrace, doon ipunin ng mga bata, mag-akay ng mga kapitbahay, at doon natin ipunin, doon natin turuan. Di ka pa ikaganda. Ibigay mo na, binigyan ka ng Panginoon ng bahay, hindi lang basta ka binigyan ng Panginoon ng bahay. Binigyan ka ng Panginoon ng bahay, para ibigay mo din sa Panginoon. Ipagamit na po natin sa Panginoon. At doon natin makikita kung paano gumagawa ang Panginoon. Kasi pag alam ng Panginoon na meron kang ganong vision, edi bibigay niya. Pag wala kang vision na ganon, hindi niya ibibigay. Ito na may gusto magkabahay para lang makalayo-layo. Hindi ko pangit. Pero salamat, yung bahay, miski ang bahay natin, costly yan, mahal na magpagawa ng bahay ngayon, mahal na magkaroon ng bahay ngayon, pero costly, masarap ibigay sa Panginoon. Bakit? Mahalaga sa iyo. Yan po yung ating bahay. Pangalawa po, cars. Cars and motors. Pati po ating mga motor. Sabi dyan, costly na din po ang sakyan ngayon. Di ka po, magkano ang sakyan ngayon? Wala ka nang mabibiling 4-wheel ngayon ng 500,000. Wala na. Mga brand new, 600 patas na lamang. Costly na ang mga sakyan ngayon. Pati mga motor, yung mga usong ngayon, nasa 120,000 na mga brand new. Costly din po ang mga sakyan ngayon. Pati ang gas. Magkano na po ang gas ngayon? 63, 59. Kaya mas magandang ibigay o ipagamit natin sa Panginoon. Ako po'y natutuwa sa mga member po natin na kanilang mga sakyan ay nagagamit po ng Panginoon. Kung ako po'y natutuwa, ang iba'y natutuwa, lalong higit po ang Panginoon. Ako natutuwa sa mga sakyang nagagamit sa paghahatid, na hindi na namin kailangan pang gumamit ang dito na yan sa amin. Kami na may paparoon din. Di ka po. Paparoon ka din naman ba't hindi mo pa isabay? Kaya maganda, yung iyong cars, yung iyong mga sakyan, ipinapagamit mo sa Panginoon. Na may galing din sa Panginoon. Pwedeng bunga na yung pinaghirapan. Saan galing iyong lakas? Sa Panginoon din. Babalik ka din sa Panginoon. Hindi mo lang binubulay. Kaya naglilid sa'yo ng yabang. Naglilid sa'yo ng damot. Hindi mo nabubulay na lahat ng bagay na iyong kinakamtan ay galing din po sa Panginoon. Paggamit na po natin sa Panginoon, mahal ang gas, kaya masarap ibigay sa Panginoon. Sunod po, nakalimutan ko palang oras. Sunod po yung, clothes. Punta naman clothes sa damay. Ang clothes may mahal. Magkano po ang t-shirt ngayon? Sa 200, ang mga pantalon. Kami po mga worker, kami po may tinatawag na expiration. Kasi ang pantalon po namin, umaabot ng 3 araw. Expired na yung pantalon mo. Yun ang mga tanungan namin sa voice room. Expired na ata yun Natayo na. Talaga naman nilaban ni chocolate nyo. Chocolate nyo may bulalaan pero kulay brown yung tubig. Kaya pong clothes, kasi, ang damit natin, yun po yung part din na pagsamba. Alam niyo kung bakit? Kasi nakakaya sa Panginoon na pag tayo ay aalis, saka naman tayo nakasuot ng bisting-biste, pupunta lang ng SM. Pag nakasimba naman, para nakapambahay. Paulit-ulit ang damit. Sabi nga, hindi naman pagandahan, hindi naman pamahalan. Yung gapo tayo, disenteng dumadating sa bahay ng Panginoon. Tayo, didaig pa ng mga iglesia, mga nakabarong. Tayo, didaig pa ng mga ibang mga mormon na mga naka-necktie din. Pag kami nakapulot naka-necktie, mga mormon daw . Sabi maganda,
Pati po ang clothes, dama yan. Bakit? Ay, costly yan eh. Mahal lang ang mga damit ngayon. Ay, maganda. Maganda nga ang Panginoon ang unang, tawag doon, nakabinyag. Ang unang, gagamit hindi ko aras susuotin. Sa Pasko ko aras susuotin. Suotin mo na Sunday. Asahan ko po kayo ha, sa Sunday. Maganda ating mga damit. Clothes. Sunod po, ay ang ating business. Yan. Maganda pong, tayo po walang lahat business. Sabi nga, mind your own business. Merong ang business. Ipagamit mo yan sa Panginoon. Ako po sabi po dito, sa mga business at sa mga balak magka-business, costly po ngayon. Di ba kaya mahal ang magkapuhunan ngayon? Sabi nga, hindi naman porkit malaki ang kita lahat ngayon, babawasin po ang puhunan. Costly. Ang magtayo ng business, costly at risky. Kaya paggamit na rin natin sa Panginoon. Kasi po kami minsan, may mga Bible study kami, kung sila lang may trabaho, sila yung mga sisimba na. Ang naisip namin, kung ang mga member lang talaga yung merong vision na magkaroon ng mga business na malalaki, mag-hire tayo ng mga kapwa natin mga member, mag-hire tayo ng mga bisita at maakay natin sa Panginoon. Bakit po? Hindi po yung bagaw, ginagawa na ng iba ng church. Yung mga member nilang mayayaman, ang kanilang inaakay ay mga walang trabaho. Pagtatrabahohin doon, at pag Sunday, nasa church ka. Hindi ka po yun ang business. Yung business mo, miski yan, kaya mong ipagamit sa Panginoon. Costly yan, mahalaga sa iyo yan, kaya masarap ibigay sa Panginoon. Miski ang ating business. Kung tayo magkakaroon ng business, sana meron tayong ganung vision na ibigay natin sa Panginoon at ipagamit natin sa Panginoon. Sunod po, course. Costly din po ang course ngayon. Bakit? Magkano po isang SEM? Sa private, magkano? 40,000 sa UB. 40,000, dalawang SEM, 40, 80, 4 na taon, 8, 16, 24, 36, 3. Tama na? Isang SEM? 2. Magkano isang SEM? 40K. Dalawang SEM, isang taon. Idi 80K. 4 na taon, 8, 16, 24, 36, 360,000. Tama ka po? Tama. 320. Ako nga po, 32, sorry. 320,000. May baon pa doon. May pamasahe pa. May mga projects pa. Costly na po ang course ngayon. At kung meron kang course, sa mga magkaka-reach pa lamang, i-take nyo na yung mga course na magagamit mo sa Panginoon. Yung doon magagamit ng Panginoon, na hindi doon masisira ang iyong testimony. Na doon sa course na yon, doon ka alam mong, meron ka ng vision na pag natapos ko to, ako magiging CPA ng church, ako magde-design ng church namin, akong bahala dyan. Sana, puro vision. Pero sana, pag naano na tayo sa mismong yon, magamit pa rin tayo ng Panginoon. Madali kasi mangarap eh. Magising tayo, sabi nga, mangarap ng gising. Nandun dapat tayo sa realidad. Na miski course, costly ang course mo, alam kung pinaghirapan mo yan, pinagpuyatan mo yan, madami kang sinakripisyo para diyan, kaya masarap yung ibigay sa Panginoon. Di ka po? Kaya mga engineers natin dyan, mga nakatabag-tapos dyan, ipagamit natin sa Panginoon. Bakit? Worth it. Hindi ako magbibigay sa Panginoon nang hindi nagkakalaga sa akin. Pati po yung ating course, ibigay natin sa Panginoon. Sunod po, ay ang ating talent. Wag lang po yung pagsasayaw. Hindi naman, baka may talent. Yun mga hidden talent na dapat hidden na lang talaga. Lahat po tayo meron talent at kung babayaran po ay malaking halaga. Di ka po, magkano ang graphic designer ngayon? Mga nagpipicture, mga nagde-design, mga layout designer, ang mga nagluluto, magkano magluluto ngayon? Ang mga costly, mamahal. Pero ipagamit mo sa Panginoon. Bakit? Costly yan eh, mahal yan. At sana maganda, ang talent mo, ang church ang gumagamit, ang Panginoon ang nakikinabang. Kapangat naman sa labas ka pa nagagamit, tapos sa church hindi ka magamit. Hindi ka pa kapangit. Bakit? Yung talent maganda. Maganda yan, ibigay na Panginoon. Meron tayong talent at meron tayong gift. At parehas natin ipagamit sa Panginoon. Mahalaga yan. Ay, gagawin ko sa church, libre. Yan yan. Pero maganda, ipagamit na sa Panginoon. Mahal nga kayong talent, P. Yun nga maganda, mahal, pero ipagamit mo sa Panginoon ng libre. Ang Panginoon magbabayad sa iyo. Ano kang gusto mong bayad sa Panginoon? Sa bundok. Ang Panginoon pag nagbayad sa atin. Yung kaligtasan pa nga lang natin, napakalaki na. May talent ka. Iyon na lahat ng talent. Kung hindi ka palangit, sayang din. Di ka po? Kaya yung talent natin, paggamit na po natin sa Panginoon. Panghuli po, panghuli na. Ating mga gadgets. So, mga gadgets po natin idamay din. Bakit? Mahal na po ang gadgets ngayon.
Ngayong hinawakan yung dihaplos na ngayon ay mamahalin na yan. Isa mo gagamitin yan. Facebook maghapon. Nabulag ka pa. Puro tradition. Ano, sa pakikinig ng mga worldly song, sa panonood ng mga walang kwentang videos. Costly, pero walang pinupuntahang maganda. Pero kung mahal nga yan, ipagamit mo sa Panginoon. Mag-post ka ng invitation, mag-like ka, mag-share ka, gamitin mo yan. Mag-share ka ng live ng mga nag-share. Gamitin natin para sa Panginoon. Costly yan eh. Mahal yan. Mahalaga yan sa iyo. Pag naiwan mo nga yan sa church, yung binabalikan. Mahalaga yan sa iyo eh. Kaya mahalaga yan. Kung mahalaga sa iyo yan, ibigay mo sa Panginoon. Masarap magbigay sa Panginoon ng mga bagay na mahalaga sa atin. Kaya po maganda. Costly din po mga gadgets ngayon. Sayang lang kung sa kasalanan lang din natin magagamit. Sabi nga ni Pastor, di naman tayo against. Hindi tayo against sa gadgets. Maganda yan. Ang against tayo sa maling paggamit ito. Kaya sa bawat paraan ang ipagamit na po natin para sa Kanya. Totoo naman po, pag hindi natin ginamit para sa Panginoon, gagamitin natin yan sa kasalanan at ang kaaway ang makikinabang. Kung gusto po tingnan nyo inyong mga digital well-being. Search nyo sa inyong settings, sa inyong cellphone, digital well-being. Doon nyo makikita kung saan ka mostly nagbababad. Doon mo makikita, may makikita puro Facebook. Patay. Ganda. Kaya nyo makikita, digital well-being po, nasa settings nyo yun, doon nyo makikita ilang hours kayo sa sang up. Kaya maganda, doon natin makikita, pati yung ating gadgets, ibigay po natin sa Panginoon. At ito pahabol ka na, dapat meron ka na wala sa libutan. Ulitin ko po, dapat meron ka na wala sa libutan. Kasi pwede mo kaming pagyabangan ng malaking bahay. Ganun ka lang yung bahay sa malaking bahay ng mga unbeliever. Mas malaki. Meron kang talent, mas madami mong talent doon. Meron kang gadgets, mas malaking gadgets ang iba. Meron kang mga cars o kung ano man. Meron kang mga damit. Mas marami yung iba. Grabe kung gumastos ang iba. Pero dapat, meron ka nang wala sila. Kung ikinagahabol para sa mga material na bagay, meron din naman sila. Anong meron ka dapat? Yung mga bagay na hindi nila kaya. Yung mga bagay na mahalaga sa atin na kaya nating ibigay. Dahil dito mo sila madadaig. Para hindi ka nila mapagyabangan. Ay, may malaking bahay, may malaking sakan, ay, may palangit. Tapos ang usapan. Di ba? Maganda. Fair ang laban. Sabi nga ng verse, iyo na lahat ng buong mundo. Pero yung kalo may papahamak, sayang. Kaya po sa conclusion natin, may trivia lamang po sa dulo. Yan. So, doon po sa threshing floor po ni Arauna, umakit po din si David. Doon niya itinayo, binili niya ng mahalaga. Yung third temple po, doon itatayo. At pag natayo na po yung third temple, darating na po ang Panginoon. Yung po palang nangyari noon ay napalaking part ng ating mangyayari sa ating future. Sa pagdating ng Panginoon. Ang una po kay Solomon, kasi hindi po natayo ni David, si Solomon po nagtayo, sunod ay kay Herod, at nabagsak naman po yan nung fall of Jerusalem, nung AD 70. Ngayon, pag natayo na po yung third temple, doon na po dadating ang Panginoon. Huwag na tayo maghabol sa mga bagay na bakit darating ng Panginoon. Yun yung lagi kong paalasahan sarili. Ako kayo magkakasala pa, ako kayo lalayo pa sa Panginoon, ako kayo papagamit pa sa ano, darating ng Panginoon. Darating naman, lumindol kahapon, sabi ng, napakadalas na po ng lindol ngayon. At hindi na mahihina, mas madalas, may gera, ang Israeli ginagera, naghanda na para sa patayong temple, darating ng Panginoon. Kaya mga bagay, magtapat ka na ngayon, ibigay mo na mga bagay na mahalaga sa'yo para sa Panginoon. At yung conclusion po natin, deserve ng Panginoon ang best natin. Deserve niya po yun. Kung ikaw nga, ayaw mo lang yung mga tira-tirahan lamang sa iyo, kung ayaw mo lang nga pinagsisilban ng mga parang nakakatamad mo, tira-tira na eh. Ang Panginoon ganoon din. Lalong higit sa Panginoon, deserve ng Panginoon ang best natin. Hindi ka dapat nagbibigay sa Panginoon ng mga hindi mahalaga sa'yo. I will not give the Lord that cost me nothing. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos sa mga pangyarihan